Pasensya na, ang tinatawagan mong numero ay hindi na aktibo. Naku, ang malas ko ngayon. Tawag ako ng tawag para sa renta ng bahay. Lahat pala ng numero hindi na aktibo. Oy, tumabi ka. Ano ka, baliw? Bakit ang bilis ng takbo mo? Gusto mo bang makadisgrasya? Malayo ka pa para mabangga ako. Baliw ka ba? Sadyang humarang ka pa. Nasira mo pa ang kotse ko. Ang bilis mo masyado magmaneho. Natakot lang akong baka makabangga ka ng iba, kaya pinigilan kita. Ano naman pakialam mo sa pagmamaneho ko? Hindi ka naman traffic enforcer. Masyado kang pakialamero. Paano kung may nabangga ka? Siguradong maghihinagpis ang pamilya ng biktima. Ginawa ko lang dahil concern ako sa iba. Tigilan mo na iyang palusot mo. Sinira mo talaga ang kotse ko. O, paano mo babayaran? Bagong-bago pa to. 5 milyon ang halaga niyan. Di ko napapagawa, ayos lang. Bigyan mo na lang ako ng bago. Sa'yo na iurus yung kotse. Wala akong pera. Buhay ko na lang kapalit. Tingnan lang natin. Ate, anong nangyari? Nabili mo na ba ang login device sa Everdream kagabi? Dali, punta ka na rito. Baka maubusan ka kung malati ka. Ang dami na nakapila para bumili ng login device ngayon. Huwag mo nang itanong, sobrang malas ko ngayon. Yung bagong kotse binigay ni Papa. Kakalabas ko lang, nasira agad. Pupunta na ako dyan para bumili ng device. Hayop ka talaga. Bukas tatawagan ko na ang pulis para hulihin ka. Taxi, tumigil ka saglit. Hayaan mo na siya, tara na. Matapos kong tawagan lahat ng numero, natagpuan din ako ng inuupahang kwarto na isa kada buwan. Umatras lahat. Ayusin natin ang pila. Umatras, lahat umayos. Walang tulakan. Ayusin ang pila, maghiwa-hiwalay. Nanalo ako ng first prize. Saan kukunin ang premyo? Swerte mo naman, bro. Ang first prize ay high-end na game login device. Halaga niyan, 100,000. Huaxia coins yan. Halika, samahan kita kunin. Bro, dito na ang claiming area. Dito ang redemption ng first prize. First prize ay high-end login device. Pwede mo nang makuha ngayon. Need ba ng delivery service ito? Pwede, 200 lang, delivered na. Huwag na kayong manlamang ha. Ang mahal naman yan. Ah. Hindi pwede, no. Totoo ba to sa kanya? Paano naman naging posible yan? Ha? Dito ang login device. Sorry, paumanhin, ang Everdream hindi pa bukas sa players. Magbubukas ito sa April 30, alas 12 ng gabi. Ah, di pa nga open ang server. Ah, kakapasok ko lang, malas agad. Ang lakas ko pala ngayon. Buti na lang may gold bar pa ako, sarap ng buhay. Itong pulubi, naghahanap ng gulo. Kung ayaw mo mabuhay, lumayo ka dito. Bandang huli madidisgrasya ka din. Ano naman to? Kotse na walang nagmamaneho. Kusang gumagalaw. Tanda, anong lugar ito? Dito sa Huaxia. Ilang taon na ba mula Ming Dynasty? Uy, matagal nang tapos ang Ming Dynasty, ilang daang taon na. Ang bata mo pa, buo ang katawan mo. Bakit nagpapanggap kang pulubi?
Nagising pala ako sa lihim na mundo ng daan-daang taon. Atin na lang euros to. Ang dami ko pang pwedeng gawin dito. Kasama na pagkain at tirahan. Hello, naghahanap pa ba kayo ng game booster dito? May experience ka ba? Wala, pero kaya ko magtiis. Sige, punta ka sa Ga Street Death No Dad. Pumunta ka dito para mag-apply. Wei, samahan mo tong bago para maturuan. Turuan mo siya paano mag-boost. Opo, boss. Ako si Liu Wei. Yung laro ay tinatawag na Fantasy Universe. Medyo komplikado ang laro. Sundan mo lang ako, tuturuan kita. 1 hour later. Boss, sobrang baguhan ito. Di marunong gumamit ng mouse. Liu Wei, patingin nga. Boss, tao ka pa ba? Ang bilis ng kamay at prediksyon, parang pro player. Boss, dapat dagdagan ng sahod to. Boss, tara kausapin natin siya. Boss, kita mo, mas matindi pa trabaho niya kaysa sa 3 pro boosters. Walang dagdag, hindi pwede. Kung bukas kasing bilis pa rin siya, bibigyan kita ng 2,000 buwanan. Ay, boss, ang kuripot mo naman. Ganitong galing na booster, bihira lang yan. Pag nakuha ng ibang company yan, ikaw lang din talo. Okay, pagtuloy-tuloy ang bilis mo. 1,000 buwanan na sweldo mo. Wow! Bakit nakakatawag ang cellphone kahit malayo? Kaya pang magpadala ng mensahe agad sa malayo? Bakit lutong-luto agad ang instant noodles pagkatapos lang ng tubig? Boss, wag ka nang magkunwari. Obvious namang kunwari ka lang nagtatanong. Pabibo ka pa, ha? Ha ha ha. Boss, sweldo na. Dami mong kita. Boss, ikaw taya. O, ikaw mamili ng lugar. Alaynan, Macro Team, umatras sa Fantasy Universe. Lilipat na sa Everdream. Grabe, di ako makapaniwala. Sila pa naman ang pinakamalakas sa Fantasy Universe. Halos sila na ang may hawak ng malalaking warships. At planet exploration pa. Bakit sila nag-disband? Siguro may nangyari sa group nila. Ano, pasilip nga ako. Boss, bakit lagi mong dala ang itim mong bag? Parang sikreto mo yan. Patingin naman, importante to sa buhay ko. Nako, nagmamagic pa. Ha 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 ha. Ang sarap ng pansit at ginggurito. Boss, alin gusto mo? Pansit na lang, okay na. Boss, order na kami. Gutom na kami dito. Hoy, anong ingay mo dyan? Hindi pa nga kami naserbisyuhan. Bakit ikaw ang magmamadali? Kami nauna dito. Bakit ikaw ang mauuna? Talaga bang ikaw nauna? Boss, ikaw na bahala. Malakas ka naman. Bakit kailangan pang ako ang gumalaw? Wala akong kalaban-laban kundi naman ako malakas. Hindi ko kaya sila. Kanina pa pala matapang ka? Ba't ngayon nagtatago ka na lang? Lapitan mo ko dito. Baka bigyan pa kita ng pera. Umalis ka riyan. Aray, tenga ko. Grabe ka boss, ang astig mo talaga. Isang sigaw lang, bagsak sila. Next time, ikaw na bahala dyan ha. Boss, serve na yung pagkain. Sige na, wag na pag-usapan. Kain na tayo. Hanggang sumakit ang bulsa mo kakain ako. 100 totoong virtual game Everdream, Grand Launch. Walang isi, intervention at bug-free. 2, 1 ang oras sa totoong buhay at laro. Double experience ng buhay. Adventure o tahimik na laro, pwede dito. Bukas, di na tayo papasok. Malulugi na itong game boosting company. Yung boss vampira, mamumulubi na yan. Boss, sa Everdream, malaki daw kita ng pro gamer. Sayang at magsasara na to. Boss, saan ang balak mo? Susubukan ko din maglaro sa Everdream. Ikaw? Ako, uwi muna ako. Gusto ko rin makauwi. Tagal ko na rin wala sa amin, uwi na ako. Pero, huwag kang mag-alala boss. Lalaruin ko rin ang Sick Dream. Sana matulungan mo ko doon. Ayos lang. Sino ang naglalakas loob na apihin ang tao ko? Sino ka? Ako ang presidente ng White Tager Clan. Kung matino ka, humingi ka ng tawad agad sa kasama ko. Tapos na ang lahat kung magsisi ka na. Ano? Ganyan ba lakas nyo para mag-White Tager Clan? Boss, mga tauhan yan ng Chen family. Malakas ang Chen family dito. Si boss, nabugbog. Tara, sugod mga bro. Grabe boss, di ka talaga tinatablan. Mahiga kayo sa ospital ng ilang buwan. Boss, ikaw na pinakamalakas dito. Hindi naman ako pinakamalakas. Malapit ka na din naman. Cheers! Tagay. Maligayang pagdating sa Yongming. Sinusuri ang impormasyon ng pagkakakilanlan. Pag-set matagumpay. Sinusuri ang ETH. Ang ETH ay nakatalina sa account. Isang tao, isang account, isang karakter. Huwag lumikha ng paulit-ulit. Pakipasok ang pangalan ng karakter. Pangalan, ha. Matagumpay ang pag-input ng pangalan. Ini-scan ang mukha. Tapos na ang face scan. Maaaring baguhin ng kaunti ang hitsura. Hanggang 5 ang pwedeng baguhin sa mukha. Pakisunod ang settings. Huwag baguhin. Sige, ini-scan ang real-life na katangian ng player. Ang mga katangian ay ASV is Vinth. Max value ng bawat stat ay 100. Ito ang iyong panel ng stat para sa pagiging nakakatakot. Lahat ng stat ay 100. Grabe, ang galing mo talaga. Tagumpay ang character creation. Malapit nang ilipat ka sa laro.
Tara, salpok at mag-level up. Ganito lang ba kaunti ang gamit ko? Labas tayo, tingnan natin. Huwag kayong matakot. Panatilihin ang formation. Pinapaliit nila ang bilog. Ingat sa larong to. Ang first level monster grabe agad. Team up tayo lahat. Huwag magpaiwan, ubos dugo, atras agad. Laging alerto lahat. Tingnan ang paligid. Pakiramdam ko may papalapit. Pakiramdam ko may papalapit. Huwag kabahan, panatili lang. Sira ata itong tao. Nagsolo, parang gustong mamatay. Mukhang baguhan. Hindi pa alam ang panganib ng game na to. Hintayin nating mabura siya agad. Tumaas ka sa level 4. Wow, isa kang eksperto. Siguradong pro na nakatago. May attribute points kang pwedeng a-allocate. Tapos na ilagay ang points. Ang pangit ng armor, ayoko suotin. Boss, may ibebenta ka ba? Wow, kakaibang bagay ito. 3 gold ang commission. Bibigyan kita ng 30 gold. Malinis na ang bag ko ngayon. Dapat ikaw ang unang mag-level up para makalamang. Nandito na rin lang sa game na to. Dapat may marating ako. Anong kailangan mo, binata? Hindi ko alam kung saan may mas malakas na monsters. Uy, level 5 ka na. Batang-bata pa pero magaling. May minahan 1 kilometro sa timog ng baryo. Dating pinagmimina ng taga-baryo. Pero sinakop ng monsters ngayon. Kung hanap mo malakas na monster, doon ka pumunta. Tatanggapin mo ba ang quest na linisin ang minahan? Tanggapin. Tatanggapin mo ba ang quest na linisin ang minahan? Tanggapin. Madilim at basa sa loob ng minahan. May lason at usok din. Huwag kalimutang magdala ng torch at antidote. Sige po, salamat kapitan. Kung bibili ka ng gamot, bumalik ka ha. Ayun, andito na tayo. Nan. Ye. Woo. Ganito kabagal, tawag mo pang monster. Karaniwang monster lang ito. Grabe, maraming loot at XP. Dahil ba ito sa pagpatay sa mas malakas na halimaw? Tumaas ka sa level 6. Uy, level 1-0 agad. Di ko masuot ang gear. Sayang at di ko napatay. Tumaas ka sa level 9. Congrats! Nasa level 1-0 ka na. Pumunta ka na sa main city at pumili ng propesyon. Ikaw ang unang nag-level 1-0. Dagdag kang 1,000 reputasyon. Walang gold na papremyo, mas useful pa ang gold kaysa reputasyon. Tapos mo na ang minahan quest. Pwede ka nang bumalik para sa reward. Wala nang space. Sobrang hassle niyan. Boss, pahingi naman ng gear. Kuya, pwede sumama bilang sidikit. Tabi dyan.
Padaan. Eh. Singil ko ay 50 gold. Commission mo, 500 gold. Ang lahat ng level is a gear, 400 gold lahat. 900 gold. Sobrang kita nito. Kapitan, tapos na ang quest ko. Nan, ang bilis mo ah. Ito ang reward mo. Congrats, nakuha mo ang backpack expansion item. Kapag ginamit, dagdag 100 slot sa bag. Level 1-0 ka na. Puntahan mo ang Kinglong City para mag-job change. Pero sira ang teleportation circle dito. Ninakaw ng Monster King ang teleportation stone. Nakatago siya sa pinakadulo ng minahan. Tatanggapin mo ba ang quest na bawiin ang stone? Tanggapin. Natutulog kaya siya? Aha, nahanap din kita. Nako, di ko na mahugot. Hoy, ibalik mo ang espada ko. Di ko kaya harapin buong buo. Targetin lang ang mahina. Sandali kung ganun. Parang di pro-moves ang laban na to. Buti na lang di nakita ng babae. Nakapatay ka ng G-Class Boss Zombie King. 300 reputation reward. Tumaas ka sa level 11. Tumaas ka sa level 12. Ang yaman naman ng Zombie King. Uwi na tayo. Sino yan? Kapitan, nakuha ko na ang teleportation stone. Ngayong pwede nang pumunta sa Kinglong City. Natapos mo ang pag-aayos sa teleport array. Reward, 1,000 prestige points. Lolo Turner, para saan ang prestige talaga? Malaki ang gamit ng prestige. Kailangan ng prestige para magtayo ng guild at maging official. Minsan nagbebenta ang gobyerno ng Top Gear. Available lang ito sa may sapat na prestige. May ilang espesyal na mapa at lugar. Prestige lang ang pwede makapasok. Salamat, Kapitan. Ang tanawin na to, nakakamiss. Kumusta na kaya ang aking magulang at kuya? Saan po ang job change area, Master? Job change guild ang tinutukoy mo. Diretso lang, kaliwa sa pangatlong bahay. Salamat, Master. Mukhang dito na nga. Paano kita matutulungan? Job change po. Anong klase ng trabaho gusto mo? Hindi ko pa alam ang mga klase dito. Pwede bang magpakilala ng trabaho? Okay, may 7 na jobs pwedeng piliin ngayon. Warrior, Assassin, Knight, Archer, Mage. Swordsman, Priest. Anong klase ang gusto mo? Gusto ko malaman ang Swordsman. Swordsman, Priest. Anong klase ang gusto mo? Gusto ko malaman ang Swordsman. Ang Swordsman walang skills o stat bonus. Lakas mo lang ang batayan dito. Piliin ko ang Swordsman. Ang job changer ng Swordsman, yung umiinom ng alak. Lapitan mo siya at kausapin. Salamat. Master, gusto ko maging Swordsman. Magandang choice, Swordsman ang pinakamalakas. Master, paki-job change na po. Job change complete. Tapos na pala. Hindi naman kami magpapalabas ng Emperor para sa'yo. Ay, isa na namang promising player na pasabak sa maling job. Talagang Swordsman ka na, walang skills. Paano kaya ako lalakas pagkatapos nito? Saan ang job change ng Priest? Doon ang Priest job change. Hanapin ang mage na nakaputi. Salamat. Tama, ikaw nga. Ang bilis mong nakilala ako.
Talagang magaling ka, miss. Hihi. Ikaw naman, bastos ka. Miss, may boyfriend ka ba? Kung wala, bakit hindi mo subukan? Pwede ako, malakas ako, promise. Bastos, lumayas ka. Siya nga. Siya yung sumipa sa sports car na binigay ng tatay ko. Gaganti ako sa kanya. Bitaw, hindi ko talaga sinadya dati. Naging careless lang ako. Matakaw sa mantika. Malaking bastos. Mas okay sumandal sa akin muna. May ibang player na nananakit sa iyo. I activate ang Goddess Protection. Pwede kang magsumo ng Thunder para gumanti. I activate. Ah, ah, ah. Golden light sa kamay. Miss, next time mag-ingat ka. Ang game world na to mas delikado kaysa inaakala mo. Ah. Pag logout, alas 12 na. Gutom na ako. Yung ginagamit na real energy sa game, naubos din sa totoong buhay. Ah, may kakaiba. Kung sa game lang nagagamit ang real energy, pwede sigurong mag-recover sa game. Sinundan ang energy flow ayon sa King Feng method. Sandali lang, bumalik din ang real energy sa reality. Mukhang hindi lang fiction ang game world na to. Talagang totoong space ito. Prestige energy ay napaka-pure. Hindi kaya ng normal na virtual program ang ganitong energy. Hindi importante kung totoo ba o hindi. Nahanap ko ang perfect na training spot. 100 ang realism ng game na to. Magiging second world ng tao balang araw. Kinglong City, magiging super busy dito soon. Might as well bumili ng lupa para maghintay ng value. Sayang walang laman ang bulsa ngayon. Upgrade muna at mag-ipon. Recall scroll, pwede mag-teleport ng player to a specified location kung walang battle. Bawal sa special areas. Benta, 100 gold each. Grabe, parang hold up. 3,000 gold naging 2,000 agad. Kailangan ko muna magpa-identify ng items. Patayin ang Zombie King para malaman ang stats ng armor at sword. Lolo, saan may item identifier sa city? Saan pwede mag-identify ng equipment? Malapit lang sa harap. Bata, bakit hindi mo naaalala? Lolo, magpa-identify ako ng 2 item. Magpa-identify ng equipment ha. Ayos, ayos. Ang bilis may dumating sa Kinglong City. May dala pang equipment. Ibigay mo ang item. Nice, mukhang high quality. Identify fee 500 gold. Bayad muna bago identify. Walang problema. Okay, tingnan natin ang stats. Sige, hindi bagay sa swordsman ang heavy armor sword. Hindi tugma sa style ko. Hindi ko na isusuot. Lolo, saan mataas ang drop rate ng monsters? Pwede ba mag-level up doon? Sa 5 kilometro north ng Kinglong City, may Cave of 1,000 monsters. Maraming monsters sa loob. Lalo pag mas malalim, mas mataas ang level. Sabi nila may level 200 Monster King sa dulo. Mataas talaga ang drop rate. Mataas talaga ang drop rate. Pero sobrang delikado rin. Normal player, tiyak patay. High risk, high reward. Ikaw bahala kung kaya mong risk. Ding! Warning, critical na ang stamina mo. Kailangan mong kumain at uminom o mamamatay ka after 3 hours. Boss, 8 tinapay. Okay, 2 gold coins lang. Ano ba ito? Kakakain lang sa real life. Bakit gutom ulit sa game? Kuya, paano bumili ng store? Saan mag-aasikaso ng papers? May private at government shop. Private shops, usually hindi binibenta. Kung sakali, sobrang mahal. Government land mas mura. Pero prestige kailangan mataas. At nasa Kinglong City Center ito. Malaki ang area. Ganun pala. Saan nag-a-apply ng government land?
Pumunta sa City Hall, hanapin si Mayor. Salamat, kuya. May kailangan ka ba? Gusto ko makita si Mayor. Si Mayor, andun sa loob, sumama ka. Aba, special guest ka. Anong Wind ang may player top number 1? Napadpad dito sa akin. Naku, sobra ka namang magalang. Paano mo nalaman na ako ang top player? Yung level mo. Nakikita ko sa ledger ng City Hall. Pinakamataas pa sa lahat ng player. Top player ka talaga. Anong kailangan mo sa akin, Master? May gusto sana akong itanong. Magkano ang presyo ng store sa City Center? Government core shop ang tinutukoy mo. Kailangan ng 1,000,000 prestige para makabili. Prestige mo ngayon, 2,300 lang. Malayo pa. Tungkol sa presyo, hindi naman sobrang mahal. 50,000 zero gold lang ang isang store. 500,000. Haha, kung kailangan mo agad ng pwesto, pwede kitang pautangin ng isang shop ng libre muna. Totoo ba? Siyempre totoo yan. Pero kailangan mo rin akong tulungan ng kaunti. Kulang ang tao ng gobyerno. May mga kasong mahirap imbestigahan. Kaya tulad mong magaling, kailangan ko ng tulong mo. Halimbawa, alam mo namang mahina ang puwersa ng gobyerno. Yung mga kilabot na magnanakaw tumakas na pagkatapos ng krimen. Wala kaming kakayahang habulin sila. Diyan ka namin kailangan. Tulungan mo kaming hulihin ang mga kriminal na yan. Dahil inaalagaan mo ako. Natural lang na tumulong ako. Ibibigay ko ang lahat ko. Ang galing mo talaga, bro. Hindi lang pwesto ang ibibigay ko sa iyo ng libre. Isasama ko na pati pagiging manager. Anong klase ng shop balak mong buksan? Gusto kong magbukas ng equipment shop. Ayos ang pagpili mo. Tara, ako na mismo mag-aasikaso ng papeles mo. Siguradong mabilis at maayos. AC lang yan. Masyado ba akong mabangi sa pagpatay? Pati mga kalaban pinilit ko na magdesisyon ng huling laban na. Hahaha. Kung ganyan lang ang kaya mo, maghanda ka na mamatay. Hihi. Delikado ito. Skill ng pang-aakit to. Ah, Mumingiti siya sa akin. Galing magkunwaring tulog para manlinlang. Inaakit ang kalaban para lusubin. Mamatay ka na, bata. System, ang level mo ay tumaas mula 15 papuntang 16 na. Matagumpay mong napatay ang iyong level boss, Wolf King at Pinunong Fox. Reputasyon tumaas ng 500 points bawat isa. Ayoko na ng mga luma at sira na gamit. Boss lang talaga ang maganda ang luot. Hi, miss. Nagkita ulit tayo. Bastos. Sino bang gustong makakita sa'yo? Hinabol mo pa ako rito, tapos sasabihin mo, di mo akong gustong makita. Aalis na muna ako. Isang paalala lang, delikado dito, babae kang mag-isa rito. Pag dinakma ka ng halimaw, mahirap na. Bastos ka. Babakbakan kita. Wah, ang lupit ng babaeng to. Mga tol, sa stage 3, first level, huwag niyong paghayaang makataka sila. Team, assemble. Sir, anong nangyari?
Ang batang to, parang tupa na pangkatay. Patayin na yan. Yung mga gamit niya sapat na para iangat ang AC. Ang pamilya sa laro, ilalayo tayo sa ibang family. May 1 minuto kayo. Umalis kayo ngayon din. Kaibigan, marunong tumingin sa sitwasyon ang matalino. Mag-isa ka lang ngayon, nalilibutan ka namin ng 40 katao. Hindi pabor sa'yo ang sitwasyon. Mahirap mag-level up, ibigay mo na lang gamit mo, para hindi ka malugi. Easy, masyado kang tiwala sa sarili. Sumama ka na lang sa akin. Pera't ganda, nandyan lahat. Easy, di ka pa kwalipikado para dyan. Ang pamilya 3, isa kami sa 8 pinakamalalakas. Wala kang karapatang mag-comment. Kung manloloob ka, sabihin mo na lang, itigil mo yung pagpapanggap mo. Ayaw mong makipagkaibigan, handa ka dapat sa parusa ko. Huwag mo akong sisihin pag naging malupit ako. Tapos na ang 1 minuto. Patay. Ah, delikado, sir. Top player ang kalaban natin. Uncle Lin, pigilan mo siya. Sige, susubukan ko. Ah, ah. Ikaw na lang natitira. Isa kang SSI level na mandirigma. Ako ay Earth level na mandirigma. Ibuhos mo ang pinakamalakas mong atake sa akin. Gusto kong makita ang totoong lakas ng Earth level. Kung papatayin mo ako, gawin mo na lang. Di na kailangan ng ganitong paghamak. Kung ganun, dalhin na lang kita papunta sa revive point. Sa bawat isa 0 hakbang, 1 patay. Di na ako matatagalan sa malayo. Naninibago ba ako? Ano yung nakita ko kanina? Ilabas na ang mga gamit na to at ibenta. Ikaw na bahala sa presyo. Boss, kalahati ng ZT isa 0 panandang pandagdag equipment na benta na. Isang player bumili lahat ng sabay. Umabot ng 30,000 gold coins ang kinita. Malaki nga ang potensya ng equipment market. Kakatayo pa lang ng shop, ganyan nakalaki kita. Kukonti pa lang ang player sa Kinglong City ngayon. Dalian mo ay appraise na. Total appraisal fee, 2,000 gold coins. 2,000 gold coins, bayad agad. Maganda ang equips mo, bro. Siguro napatay mo na ang 2 boss sa unang floor ng Myriad Monster Cave. Hehe, kung makuha mo yung mata ng Black Isif Demon sa pinakailalim ng cave, libre ko ng V-appraise lahat ng items mo sa feature. Totoo ba yan? Totoo yan, pero mahirap kunin ang mata ng Black Thief Demon. Nga pala, di ka pa marunong mag-collect, di ba? Tama, wala pa akong skill. Sige, tuturuan kita ng advanced collecting skill. Kung hindi, kahit mapatay mo ang Black Thief Demon, di mo pa rin makukuha ang mata niya. Dating collector din ako. Kaso walang kita, kaya nagpalit ako, naging appraiser. Bakit ba hindi kumikita ang collector? Kung di mo kayang pumatay ng malalakas na halimaw, mahina rin kita mo. Pero para sa'yo, malaki ang tulong ng skill na to. Boss, turuan mo na ako agad, please. System prompt, gusto mo bang matutunan ang advanced collecting skill? Piliing matuto. Grabe, lupet ng Wolf Demon Boots na to. Panalo ang Firefox set. Mas mabilis ako ngayon. Attack! May parating na auction sa Xias Equipment Shop sa loob ng 3 araw. 6 na golden items ang tampo. Kasama ring ibebenta ang maraming silver equips. Kung gusto mong ipa-commission ang gamit mo, pwede kang mag-register within 3 days sa Xias Shop. 5 commission lang kami sa final price ng auction. Hihi! Kukuha ako ng 1 o 2 golden equips para lakas. Excited ako. Sana magawa kong masaksihan ang unang gold auction sa buong server. Kung makuha ko lahat ng 6 na gold equips, tutulungan nito ang pamilya naming makahabol agad. Baka malampasan pa namin ang iba. Boss Lee, ito ang 4 na golden items. Pakitingnan po. Ayos ang gawa. Boss Lee, 3 araw na lang ang auction. Pinapaubaya ko na sa iyo ang mga gamit na to. Ikaw na bahala sa preparations. Walang problema, boss.
Naubos na ba ulit ang gamit dito? Sakto, maghahanap na ako ng daan papuntang second floor. Ayos. Tamang-tama para makakuha ng gamit pamporma. Sisiw lang. Ang mga halimaw na ito, may taktika at pagtutulungan pala. Buwisit, bakit ang hirap nilang talunin? Hoy manyakis! Patayin mo na ang mga halimaw na ito. Sabi ko naman sa iyo, delikado rito. Ayaw mo lang maniwala. Heh! Uminom ka muna ng tubig. Wow! Sabi ng delikado rito eh. Mamaya, ihatid kita palabas. Teka, ano nga palang pangalan mo, Binibini? Gusto mo akong paalisin? Ayoko nga. Masyadong malaki ang peke dito. Hindi ako aalis. Totoo namang mataas ang meso. Pero kaya mo ba ang mga halimaw na ito? Baka gawin ka pang asawa ng pinuno ng mga halimaw. Walang makakaligtas sa iyo. Wala akong paki, sinira mo ang sports car ko. At ginawa mo pa yun sa akin noon. Dapat mo akong level up bilang pambayad. Grabe pala ang kasalanan ko. Pero para magtulungan, sabihin mo naman ang ngalan mo. Ikauna ka muna. Ako si Xiren. Siya na parang nakakatakot. Nakakatakot na tao, haha. Manyakis. Ako si Ouyang Zuoy. Aoyang Zuoy. Galing siya sa pamilyang Ouyang. Ang mga babae ng Ouyang ay kilalang mahinhin at mabait sa mundo. Pero ang babaeng ito, masayahin pero mainit ang ulo. Ibang-iba talaga siya sa mga sabi-sabi. Anong problema mo? Wala. Mag-party tayo. Tutulungan kitang pumatay ng halimaw. Heh. Bakit biglang dumilim? Bakit biglang dumilim? Ayos lang. May skill ka ba para sa liwanag? Gagamit ako ng illumination. Ang galing ng kasanayang ito. Ang Priest ay support class talaga. Marami pang ganitong kasanayan. Anong level mo na? Level 13 na ako. Ang bilis mag-level up. Siyempre, dahil pogi ang leader mo. Siyempre, mabilis talaga tayo. Hoy, manyakis, kapal ng mukha. Puro porma, walang kwenta. Ang laki pa rin ito. Wow, ang lakas ng set na gamit na ito. Dahil siguro ito sa set bonus. Kaya ganyan kalakas ang stats nito. Ano kaya ang stats ng gold set? Baka mas malupit. Pero masyadong mataas ang requirements nito. Sa level 20, bihirang umabot sa 200 ang strength. Kailangan man lang ay level 25 pataas para maisuot ito. Pero may 30% chance sa loob ng 5 segundo. Masyadong malakas ang stat na ito. Mabigat masyado ang higanting palakol. Laban sa mga dancer na mabilis kumilos, hindi man lang sila mahahawakan. Kahit mataas ang stun chance, baliwala. Tara, tingnan natin kung anong nasa loob. Tao, napakalakas mo. Ha! Nagsasalita ang halimaw na ito. Mukhang napakalakas niya. Anong pinagbubulungan ninyong dalawa? Binaliwala ninyo ang presensya ko. Pasensya na, pasensya na. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ang Wolf King ng Wanyaoko. Huh! Isa na namang boss. Ibig sabihin ba nito ay may high tier loot at malaking pabuya? Hehe, excited na ako sa makukuha natin. Sa pananalita ninyong mga tao, ako ang pinuno rito o ang tinatawag ninyong boss. Wolf King, bakit mo kami kinausap? Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Kasunduan? Sa lakas mong iyan, madali mo lang matatalo ang Black Demon. Ibig mo bang sabihin magiging alalay kita? Hindi alalay, pagkakaisa lang. Pwedeng makipagtulungan. Pero magpakita ka muna ng patunay. Heto ang dalawang wolf monster pet egg.
bilang tanda ng ating pagkakaisa. Nasaan ang lagusan sa susunod na palapag? Nasa likod lang ng aking trono. Para sa mga boss na tulad nila, kahit pwedeng mabuhay muli pagkatapos mamatay, mababawasan naman ang kanilang kapangyarihan. Pagiging banal lang ang paraan para lumaya. Para hindi na makulong sa maliit na wanyauko. Ang tanong ko ay, paano kung sa hinaharap, lumakas ang mga player at matalo na kayo? Paano kalalaban? Karaniwan, kapag nakapatay kami ng mga player, lumalakas din kami. Bukod doon, may iba pang paraan, gaya ng sariling pagsasanay, o pagkain ng core ng ibang halimaw. Internal core. Siguro ito ang nagsisilbing, imbakan ng lahat ng lakas ng isang halimaw. Nasa core ang buong lakas na pinagsikapan namin. Kapag kumain ako ng core ng ibang halimaw, ang aking lakas ay patuloy na lalakas. Darating ang araw, nalalaya ako sa kulungang ito para makita ang mundo sa labas. Kaawa-awa rin ang mga halimaw na ito. Habang buhay silang nakakulong sa isang lugar, may isip sila pero nakakulong magpakailanman. Kunin mo itong monster token. Hawak ito, lahat ng halimaw sa unang palapag ay hindi ka atakehin. Sige, aalis na muna kami. Mag-ensayo ka na muna. Manyakis, anong mga itlog iyong binigay niya sa iyo? Ito iyon. May mga pet pala sa larong ito. Kung gusto mo, bibigyan kita ng isa. Ayoko nga, ayoko. Masyadong nakakatakot ang lobo. Hindi man lang cute. Teka, may naisip ako. Anong hinahanap mo? Siguradong magugustuhan mo ito. Gusto ko iyan. Haha, ang cute naman itong pulang munting soro. Pambayad mo na ito sa pagkasira ng sasakyan ko. Ah, hehe. Pero paano ba ito mapipisa? Tanungin natin ang mga Dith sa Kinglong City. Bumalik na muna tayo. Pagkatapos makipagkasundo sa Wolf King. Tiyak na tataas ang presyo ng gamit sa lungsod. Marami tayong nakuha ngayon. Ipapa-auction ko ang mga set at pet eggs. Naitago na ang karwahe. Sa bag, may taong portal scroll ka ba? Wala, masyadong mahal iyon. Hindi pa ako nagpapalit ng pera sa laro. Mayroon ako rito. Gamitin natin ito para makabalik. Sige, tara na. Manyakis, paubos na ang oras ko. Mag-o-offline na ako. Level up mo ulit ako sa susunod. Walang problema, tawagin mo lang ako. Mag-add muna tayo bilang friend para madali tayong makapag-usap. Matagumpay kaming nag-add bilang friend. Pwede na tayong mag-chat. Magandang araw, boss. Ay, CJ. Eh. Itong 2 pet eggs at ang set, isama mo rin sa listahan ng auction. Opo, boss. Nan. Anong balita? Nahanap mo ba? May balita na tungkol sa pamilyang Xia. Ang Xia Equipment Shop ay hindi sa kanila. Isang Xiaoyu lang ang miyembro nila doon. Wala nang ibang miyembro ang nandoon. Oh. Kung sa kanila iyon, gagamit ang pamilya ng puwersa. Mapipilitan silang ibenta sa atin ang gamit ng mura. Pero parang makatwiran naman. Karaniwan, kapag nakakuha ng magandang gamit, itinatago nila iyon para sa sarili. Young Master, medyo kahina-hinala ang Xia Shop. Nakakapaglabas sila ng napakaraming high-quality na gamit. Ang tanging posibilidad ay iyong lalaking nakilala natin nung isang araw. Tama, iyong lalaking may daladalang gabundok na gamit. Malamang, sa kanya galing ang mga gamit sa shop. Nan. Huwag mo nang banggitin ang nangyari noon. Sino ang mag-aakala na napakalakas pala niya? Ayon sa investigasyon ng pamilya, malamang ay isang insis ang may-ari ng shop dahil ang pagbili ng isang tindahan ay kailangan ng isa Serogi fame at 500 ay gold coins. Hindi iyon kayang abutin ng ordinaryong player. Mabuti naman. Ihanda ang pondo. Magsisimula na ang auction bukas. Kailangang mabili natin ang lahat ng magagandang gamit. Nakatulog pala ako ng buong 9 na oras. Tumaas din ang true essence ko. Alas 12 na pala. Oras na para mag-online. Oh. Ay. Boss, nandito na kayo. Malapit nang magsimula ang auction. May gusto pa po ba kayong ipagawa? Wala na. Bahala ka na. Sige boss, ang upuan mo ay sa first row ng EE seats. Samahan ko po kayo papunta roon. Nandito rin si Gobernador. Pasensya na, late ako. Patawad po. Ay, hindi naman. Ang bait mo talaga, bro. Alam kong ikaw ang nag-organisa ng auction na to. Dumaan talaga ako para suportahan ka. May isa pa akong pabor sana. Gobernador, sabihan niyo lang ako. Basta kaya ko, gagawin ko. Tiyak na walang problema. Ganito kasi.
May mga bandido ngayon sa west side ng Blue Dragon City, sa Lawa ng Dragon. Palagi nilang pinupuntirya ang mga merchant na dumadaan. Sobrang naapektuhan na ang seguridad at reputasyon. Hindi na namin mahugot ang sapat na tao sa gobyerno. Kaya gusto sana kitang pakiusapan, bro. Tulungan mo kaming linisin ang mga bandido doon. Walang kaso yan. Salamat talaga. Magpadala ka lang ng tao para magdala sa akin. Ako na bahala sa mga bandido na iyon. Nakatanggap ka na ng quest na linisin ang mga bandido. Tapusin ang mga bandido sa Dragon Lake West City. May 3 araw kang palugit. Ang bilis mong pumayag, bro. Medyo mahirap ang quest na to, pero ang reward ng reputation ay malaki. Ang reputation mo yata ay 3,300 na ngayon. Ang bilis ng progress mo ha. Tama, ang reputation ay hindi lang pangbili ng lupa. Maraming gamit yan sa laro. Dapat mag-ipon ka pa, bro. Salamat sa paalala mo, gobernador. Narinig ko na yan dati. Ayos, ikukwento ko sa'yo. Buksan mo agad ang chest armor. Gusto ko yung helmet na yan. Bigyan mo ako ng gloves. Huwag agawan, isa-isa lang kayong magbid. Mauna ka lang sa unang hakbang. Sunod-sunod na ang lamang mo. Kapag nakuha mo itong mga golden na gamit, sure na sure ka. Malayo ang abutin mo kumpara sa ibang players. Unahan na lang talaga. Grabe, ang galing talaga magbenta ni Manager Lee. International Roaming Tournament. 1,000,000, 1,000,000 at 10, 1,000,000 at 20, 1,000,000 at 30. 2,000,000 walang bibitaw. Akin na talaga to. As the Fair Princess. Salamat sa lahat. 3,000,000. Wow, hindi ko akalaing. May big spender din pala ang family. Susunod, pwedeng ipatapat ang apprentice ko dyan sa bidding. Sure win, hindi lugi. Mga kaibigan, tingnan nyo dito. 2 E-Class Wolf Demon Pet Eggs ito. Boss Wolf Demon. May bilis at lakas na parang multo. Nakakatakot ang power. Parang warrior at assassin in one. Starting bid, 1,000,000 gold coins. Minimum increase, 100,000 gold coins. Isa EV, 1.1 EV, 1.2D, 1.3N, 1.4T, 3N. 5,000,000 gold coins. Net, 16 na million gold coins after tax. Sobrang laki ng kinita. Bro, may ipapadala akong ilang tao sa shop mo mamaya. Sila ang magdadala sa'yo sa lungga ng bandido. Sige, salamat. Uniform. Loko ka, andito ka rin pala. Ang cute mo sa dilaw na dress at ang orange na maliit na fox. Ang ganda ng kombinasyon yung dalawa. Hahaha. Zo, ang ganda mo ngayon. Talaga? Ang boring naman dito. Tara, magpa-level up tayo. Ang daming tao dito. Bumili ka muna ng gamit bago umalis. Ang mahal ng mga gamit. Wala akong mabili kahit isa. Hindi talaga masaya. Ayos, ayos. Dadalhin kita ngayon sa bandit hunting. Baka sakaling may gamit para sa'yo sa lungga ng mga bandido. Saan ba yung mga bandido? Malalaman mo rin, sumunod ka sa akin. Hindi pwede, sabihin mo na ngayon. Sige, sasabihin ko na. Sa Dragon Lake, West City. Doon tayo pupunta ngayon at susugurin natin ang lungga ng mga bandido. Sugurin ang mga bandido. Grabe, exciting yan. Gusto ko yan. Hanap muna tayo ng guide. Nga, ayaw niyang manatili sa bag. Laging tumatalon palabas. Fox, behave ka dyan. Huwag kang tatakbo ha. Hay nako, ikaw talaga. Itong maliit na fox, siya yung nag-hatch kahapon sa egg. Pumunta pa talaga ako sa temple kahapon para i-hatch. Ang hirap ng proseso. Hello boss. Ayos lang. Nandyan na ba ang mga tauhan ng gobyerno? Nandito na. Nasa likuran, hinihintay kayo. Pakitawag na sila. Sige po. Hindi ba't sa'yo rin yung lugar na yon? Parang ganun na nga. Kaya pala, sa iyo pala ang negosyo na yan. Kung alam ko lang, kinuha ko pa sana mga gamit mo. Di naman, hindi ganun. Naibigay ko na nga sa'yo yung pet egg eh. Pambayad mo yon sa nasirang sports car ko. Na, sige na. Ako na ang mali. Pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng mas maganda pa sa auction. Ayos na ba yan? Ayan, panalo na ako. Mas lupit na ako kaysa kay ate. Hahaha, sino ba yung ate mo? Ate ko pa rin siya. Lagi niya akong baby eh. Pag nalampasan ko siya, tingnan natin kung paapihin pa niya ako. Tara na, diretso na sa hideout ng mga bandido. Baka may bagay sa'yo sa loob. CJ. Young Master Xia, kami ang mag-i-escort sa inyo papuntang Dragon Lake. Kami kasama ng 2 kasama mo, ihatid ka namin. Salamat. Tara na ngayon. You said the way, ano po ang pangalan nyo? Ako si Lin. So Supervisor Lin pala kayo. Salamat sa inyo. Young Master Xia, tuso at mapanganib ang mga bandido. Madalas silang gumagamit ng mga lason at tricks. Mas maganda maghanda muna tayo ng antidote bago umalis. Hindi na, kaya ko ang mga lason na yan. Sinabi ko na ang paalala ko. Kung ayaw niya makinig, hayaan mo na. Pag may nangyari, di nakasalanan ko. Sige kung ganun. Tara na. Malapit lang ang Dragon Lake dito. May teleportation circle ng gobyerno malapit dito. Pwede tayong dumaan doon diretsyo. Makakatipid tayo ng oras. Young Master Xia, sumunod ka sa akin.
Ano itsura ng mga bandido? Mukha bang mga halimaw? Hindi ko pa rin nakita eh. Pero sigurado akong mas gwapo pa rin ako kaysa sa kanila. Ang yabang mo. Tao. Itong punong ito, ako ang nagtanim. Itong daan, akin ito. Gusto mong dumaan dito? Magbayad ka ng daan. Walang takot. Ayon na yung Dragon Lake. Yung bundok na iyon, doon ang camp ng mga bandido. Salamat sa tulong mo. Ako na bahala dito. Lilimasin ko lahat ng bandido. Young Master Xia, mag-ingat po kayo. Mauuna na ako. Sobrang ganda naman dito. Sa totoong buhay, hindi mo makikita ganito kaganda. Tama na ang sightseeing. Linisin muna natin ang lungga ng bandido. Balikan natin para mamasyal. Kawang, tatawid tayo papuntang kabila. Pakiusap, tawirin mo kami. 10 gintong barya para sa 2 tao. Sige, maglayag ka na. Ang ganda talaga ng tanawin dito. Maganda ang lugar. Nandito na kayo, pwede na bumaba. Alam ko na may kakaiba sa'yo. Talagang malakas ka, kasama mo pa sila. Abiso ng sistema, umabot ka na sa level 20. Abiso ng sistema, ikaw ang unang nakaabot ng level 20. Gantimpala, 1,000 reputasyon. May 50 points kang pwedeng ilagay sa attributes. Pwede ka nang maglakbay sa lahat ng pangunahing lungsod. Ikaw na ngayon ang nangunguna sa level ranking. Itatago ba ang pangalan mo? Number 1 ka na rin sa reputasyon. Itatago ba ang pangalan mo? Kumpirmahin. Dapat low-key lang. Kumpirmahin ang system broadcast sa lahat ng server. May manlalarong unang nakaabot ng level 20. Bubuksan na ng sistema ang level ranking. Pet ranking, reputasyon, kayamanan, kasalanan, at gamit. Papatayin ko lang naman yung small DLC. Grabe, unlocking chain reaction ito. Tamad mo talaga, patay na kingkoy ka. Ngayon ka lang umabot ng level 20. Anong ako pa ang tamad? Hindi mo ba kita akong una sa server na nag-level 20? Wala namang kwenta yun. Kung kasing lakas ko lang yung abilidad mo, matagal na sana akong level 20. Hindi ako kasing bagal mo. Ay, may punto ka dyan. Totoo naman eh. Totoo, tamad ka talaga. Nakakatakot ang announcement sa manlalaro. Umabot ng level 20. Number 1 sa buong server. Haha, interesting. May naunahan pa pala akong mag-level 20. Di ko alam kung sino kaya ang top player. Mas exciting talaga ganito. Pagdating ng level 30, ako na ang number 1. Sa akin mapupunta ang system reward. Sige, ako na ang super tamad. Halika, akyat tayo. Tingnan natin ang pugad ng mga magnanakaw. Mga tol, ang dami talagang kita dito sa daan. Swerteng-swerte talaga tayo ngayon. Nakakabigla ang laki ng ating nakuha. Itong convoy na to, sapat na pang 5-6 na taon natin dito. Ganyan talaga ang trabaho natin. 3 taon walang kita. Isang bigay, 3 taon kang set. Buti na lang at matalino si advisor. Tama ka dyan, solid. Kung wala si advisor ngayon, baka malas tayo ulit. Boss, may 2 tao dun. Tara, silipin natin. Boss, may maganda talaga dun. Pero tingnan mo ang suot niya. Mukhang player siya. Bakit biglang dumami ang mga player ngayon? Hindi ko rin gets. Sayang, ganda pa naman. Pero player din pala. Boss, kung gusto mo siyang kunin, may paraan naman eh. Ano ng paraan? Sinabi na ng gobyerno, kapag ginulo ang babae na player, tatamaan ka ng kidlat. Hehe, meron kang hindi alam, boss. Malakas ang kidlat, pero kailangan kumpirmahin muna ng player ang offense. Bago tamaan, ang kailangan lang natin. Malayo silang bisita eh. Boss ko, iniimbitahan kayo, bayani at dalaga. Sa itaas ng Cloud Pillar Peak, ang pagkikita. Sige, daan ka sa unahan. Haha, swerteng araw talaga ngayon. May mga mahalagang bisita pala. Grand welcome sa inyo. Salamat sa pagimbita, boss at advisor. Sige, tatanggapin ko ang paanyaya. Nakahanda na ang hideout. May handa kaming salo-salo, sumunod lang kayo. Tara, mga bisita, galing pa kayo sa malayo. Ako't si advisor, mag-aalay ng tagay sa inyo. Inumin ang baso. Walang lason ang inumin. Relax lang, boss. Huwag puro inom lang. Kain na rin. Huwag mahiyang kumain. Uy, palitan nyo ng bagong alak. Palitan ng bagong alak. Maganda talaga si ate. Nakakaakit ka. Para sa'yo itong tagay. Ate o uyang, ito'y espesyal para sa'yo. Sige, iinom ako. Mainit ka ba, ate? Hay, mainit na talaga ako. Ano nang ginawa niyo sa kanya? Wala naman, pinakain lang namin ng pampalakas. Hahaha, oras na para ayusin ka, bata. Si kuya ang bahala. Nagkamali ka bata, sinira mo ang plano ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas.
Hahaha. Napatay mo ang level 30 class boss bandit 3. Nakakuha ka ng 500 reputasyon. Sino pa? Ikaw na, pangalawa. Pumatay ka sa kapatid ko. Gagawin kitang adobo. Napatay mo ang level 30 class boss bandit 2. Nakakuha ka ng 700 reputasyon. Kasulukuyang reputasyon, 4,800. Ako naman. Tumakas ka na. Mamatay ka. Tandaan mo next time, huwag kang tumalon-talon sa harap ng kalaban, delikado yan. System prompt. Napatay mo si level 30 class boss bandit leader. Nakakuha ka ng 1,000 reputasyon. Ang level mo ay tumaas sa 21. Sino pa? Handa akong sumuko. Maligayang pagdating, bagong pinuno. Susuportahan ka namin bilang bagong pinuno. Bawal lumabas sa daang putol. Jerry Merchant Caravan. Makikinig lahat sa utos ko. CJ. Ang init. Kaya huwag masyadong gumalaw. Mamaya, hindi na mainit. Wow! Nakakabaliw ang cute na ito. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Nasaan ba ako? Ano nang nangyari? Zo, kalma ka muna. Safe ka na. Pero wala akong maalala. Ayos lang, tutulungan kita. Babalik na ako. Ah. Parang nakain ko ang aphrodisiac kanina. Tapos, tinulungan ako ng loko na tanggalin epekto. Ang sarap ng pakiramdam kanina. Sobrang salbahe ng loko na yun. Ano ng pangalan mo? Pinuno, sasagot ako. Ako si Shaitong, marunong ng konting sulat at basa, kaya naging tagapayo ako dito sa kampo. Ikaw muna bahala dito. Disiplinahin ang mga tao. Bawal nang mang-hold up, pinuno. Mukhang hindi tama yan. Ako'y tagapayo lang. Wala akong reputasyon kagaya mo. Hindi ko kayang disiplinahin ang mga bandido. Kailangan mo talagang ipakita ang lakas mo. Sabihin mong magtipon sila. Siguro, kilala na ako ng lahat. Simula ngayon ako na ang pinuno. Utos ko ang batas. Dapat sumunod ng walang tanong. Sino man ang hindi susunod, mamamatay. Hindi ako lagi sa kampo. Dapat kayong magpakabait. Una, bawal na mag-hold up ng mga karavan. Pangalawa, lahat ng gawain ay didiktahan ni Sheitong. Siya na ang pangalawang pinuno dito. Sino man lumabag sa dalawa, pagbalik ko hindi ko papalagpasin. Sumpa kaming susunod sa utos ni pinuno. Sheitong, mag-ulat sa financial ng kampo. Pinuno, sasagot ako. Mayroong 5 milyon ginto sa imbakan. Madami pang mga gamit mula sa mga karavan. May mga bilanggo pa sa dungsyon. Dalhin mo ako roon. Okay, pinuno. Sa dungsyon, maraming magaganda ang nakakulong. Meron pang kakaibang bilanggo. Palayain silang lahat. Pababaing sila ng bundok. Okay, pinuno. Tatawag ako ng tao. Buksan ang mga selda. Palayain sila. Bigyan ng 5,000 ginto bawat isa para sa pamasahe. Salamat sa pagtulong, bayani. Bumaba na kayo ng bundok. Hanap ng mapayapang buhay. Maari bang malaman ang pangalan mo? Hindi magpapalimot sa kabutihan mo. Tatak namin ang ginawa mong tulong. System prompt, naging mabuti ka. Nadagdagan ng 5,000 reputasyon. Nasaan na ang espesyal na bilanggo? Pinuno, sasagot ako. Isang pari.
Tama, siya nga, ang bata talagang kakaiba. Hindi namin siya mamatay-matay. Sobrang taas ng life points niya. May kakayahan siyang hindi mabugbog. Pero wala siyang lakas pang atake. Noong may nasaktang tao dito, siya ang nagpagaling. May silbi pa rin, kaya iniwan na lang namin siya. Visa mula sa ibang bansa. Pinuno. Free days siya. Pwede siyang maglakbay saan-saan. Pero kapag namatay siya sa ibang bansa, malalaglag lahat ng gamit. Hindi maibabalik ang kaluluwa. Sigurado, may tinatagong gamit siya. Pero hindi talaga siya mamatay. Walang hindi mamamatay dito sa mundo. Pinuno, hindi namin siya mapatay. May kakayahan siyang maging invincible. Kaya niyang mag-revive mag-isa. Sobrang taas ng buhay at defense niya. Batang-bata, galit ka sa akin. Wala nang satsat, hindi ako interesado sa pinagmulan mo. Alam ko lang, pag pinatay kita lalakas ako. Subukan mo. Invincible skill ng Diyos ng liwanag, wala kang magagawa sa akin. Kung hindi obra ang brutal, imbis na malambot, maghanda ng malaking kawali, puno ng mainit na mantika, itapon siya doon. Bilisan, magmadali kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Ang sarap ng paliligo ngayon. Grabe, sobrang kakaiba ito. Lagyan ng lason, dagdagan ng kahoy, lakasan ng apoy. In nomen sancti, lumin divide tutem. Hilahin siya palabas, itali ang kamay niya, takpan ang bibig niya ng tela. Tingnan natin kung makakapag-cast pa siya. Pinuno, 5 beses magagamit ang invincible skill. Tatagal ng 3 minuto kada beses. Hintayin natin maubos ang invincible skill niya. Bigay ng Angel Ring, unlimited mana. Cooldown ng skill, -50. Hindi ubra ang normal na paraan. Oras na magpakita ng totoong galing. Hindi ubra ang normal na paraan. Oras na magpakita ng totoong galing. Hahaha, ang suot ko ay Angel Set. Eksklusibong gamit ng Angel ng Diyos ng Liwanag. Sabi hindi mamamatay. Hindi mo ako kayang saktan sa ganyang skill. -100,000. Ha, impossible. Nasa invincible state pa ako. Paano mo ako naatake? Hindi totoong invincible ang skill mo. Malakas lang ang shield mo. Hindi yan tunay na invincible. Wow! -100,000, -100,000, -100,000, -100,000, -100,000, -100,000. Ah, ikaw. Anong lakas ito? Charisma power. Galing. Kung alam ko lang, di sana pumunta dito. Hindi ko dapat pinasok ang lugar na to. Eastern Kingdom. Ding! System prompt. Napatay mo ang wanted criminal Kramil. Nakakuha ka ng 5,000 international reputation. Ding! System prompt. Level up, 22. Level 23, 24, 25. Ding! System prompt. Weapon level up, 2. Heh! International reputation. Ayos, maganda yan. Bagong Iron Sword, level 2, positibo 500 ata. May 20 armor break, walang requirement. Bantayan ang mga bandido. Bawal nang mang-hold up. Kapag may manggulo, pagbalik ko, pati ikaw ayusin ko. Magdidisiplina ako ng mahigpit. Hindi ko paluluwagin sila. Magaling, dalhin ang 5 milyon ginto ng kampo. Dalhin sa summer shop sa Kinglong City. Babalik ako pagkalipas ng panahon. Sir, dito po. Oy, bro, bakit ang bilis mong bumalik? Mission failed ba? Hindi naman talo. Yung mga bandido, nakumbinsi ko na. Ngayon, sumusunod na sila sa akin. Hindi ko sila pinadisband. Ah, ganun pala. Ibig sabihin, tapos na rin ang task mo. Ding! System, task complete, bandit raid clear. Nakuha ang reputation, 2,000 points. Total reputation, 11,800 points. Bro, lampas 10,000 na reputation mo. Pwede ka nang bumili ng shop sa Kinglong City. Gusto mong bilhin yung gamit mong equipment shop. Bilhin mo na. Isa lang ba ang pwede? Pag naka 20,000 rep ka, pwede pa isa. Sige, bilhin ko yung ginagamit ko ngayon. System, confirmed, property belongs to Sergeant Equipment Shop. Shop na angkin mo na, player.
Matanda, lised, oh, ikaw pala yan. Uy, anong treasure yan? Grabe, ano yan, kakaibang item. Parang angel's ring. Kaya pala, ang lupi. Ito holy artifact ng church. Ah, paano mo nakuha yan? Pinatay ko yung wanted criminal. Ma-identify mo ba ito? Hindi pwede. Pero kung makuha mo yung eyeball ni Black Scythe Demon King sa pinakailalim ng Demon Den, bigyan mo sa akin yung mata niya. Ako na mag-identify ng gear mo. Lahat ng items mo libre kong a-identify. Black Scythe Demon King's Eye. Yan ang ginagamit niya para makatakas sa Demon Den. Ang tunnel diretso sa pinakailalim. Ayos yan. Ito ang Black Scythe Demon King. Malamang hinihigop niya ang moonlight energy. Kung makuha ko yung inner core niya, aha, sino ka? Bakit ka umatake sa akin? Nandito lang ako para manghiram ng isang bagay. Sinasabi ko lang, isang maliit na player, dari mo akong kalabanin. Walang takot ka. Ikaw ba ay isang key practitioner? Isa lang akong normal na warrior. Wala akong alam sa key practitioner. Ang goal ng warrior ay maging key practitioner. Hindi mo alam ito. Ang tagal ko nang walang sparring. Ngayong araw, spar tayo. Arf, go. Ha? Tao, panalo ka, tapusin mo na ako. Friendly fight lang ito. Ayokong patayin ka. Wait, friendly fight lang ito. Hindi kita papatayin. Wait, di ba hiram ka ng gamit? Sige, sabihin mo na lang, baka kaya ko bigay. Mata mo ang kailangan ko. Hindi mo kaya ibigay yan. Bakit mo gusto ang mata ko? May kaibigan akong identifier. Kailangan niya para sa high-level items. Madali lang naman. Pwede kong ibigay ang eye membrane ko. Bawat 50 taon, naglalagas ang eye membrane ko. Hindi membrane ang hiningi ng identifier. Pwede na yan. Pwede. Identifier gusto ng membrane para mas malinaw makita ang stats ng gear. Yung membrane ko, nakikita ang totoong essence ng bagay. Okay, ganun pala. Bigyan mo na lang ako ng 2 piraso. Gusto ko ring magamit. Sige, 2 pwede. Eagle King Eye, nakakakita ng tunay na essence. Ilagay mo lang sa mata. Kapag suot mo, makikita ang detailed stats ng iba. Mukhang malaki ang level gap. Di pa rin makita lahat ng info. Pero kahit ganun, kita mo na ang name at level. Useful na power na ito. Babalik muna ako. Pag gusto mo spar, hanapin mo lang ako. Gamitin mo yung tunnel diretso sa bahay ko. Sige, bisita ako next time. Marami pa akong kailangang matutunan. Si Black is Seventh Demon King, perfect sparring partner.
Matanda, ay membrane ng Black Demon King. Nadala ko na. Grabe, nakuha mo talaga yan? Siyempre, tutu. O ayan. Talaga ba? Totoo, ito nga ang eye membrane ng Black Demon King. Pinatay mo yung level 200 na Demon King. Alam hindi, natalo ko lang siya. Hindi, natalo ko lang siya. Siya mismo nagbigay sa akin ng membrane. Bilisan mo, identify mo, sabi mo noon. Pag nakuha ko yung mata ng Black Demon King, libre ang identify ng gear. Walang problema, libre yan. Lahat ng gear mo, anytime ko i-identify. Walang bayad. Tingnan mo ang mga gamit na ito. Yan, lahat ng nahanap ko dito lang. Lahat ng yan, high-level items. Ugh. Ayos. Tapos na, lahat na identify ko na. Bro, yayaman ka na dito. Para saan ang guild token? Pang-create ng guild. Ngayon, sa game, ang daming players na nag-ipon ng guild token. Sobrang taas ng presyo. Ordinaryong players parang malaking cake. Lahat gustong kumuha ng share. Marami, pero di ibig sabihin malakas na agad. Malaki ang group, mas maraming resources makuha. Mas malaki ang pwede maangkin sa industriya. Mas maraming gold mapapala. Saka, ngayon, less than 20 pa lang ang guild token. Yung E-class token mo, solo lang yan sa server. Matanda, meron ka ng eye membrane ni Black Demon King. Lumakas ang identify skills mo, di ba? Hay, huwag kang paikot-ikot, diretso mo lang sabihin. Huwag kang magpaligoy-ligoy, sabihin mo na diretsahan. Gusto kong imbitahin ka sa summer equipment shop ko para maging tagahatol. Bibigyan kita ng 100,000 gold coins kada buwan. Kapag ikaw ang nag-assess ng top quality equipment sa shop, malalaman agad ng mga manlalaro. Katabi lang ng shop ko. Mas madaling ibenta nila. Pwede rin nating babaan ng konti ang appraisal fee. Akitin natin ang mga player. Mapapataas pa ang reputasyon ng summer equipment shop. Uy, ang ganda ng deal na to. Ayos yan. Ang summer equipment shop na sinasabi mo, yun ba yung malaki at bagong shop sa lungsod? Yun nga. Sige, sasama na ako sa'yo ngayon. Hihe, hehe, tara na. Dalhin natin ang mesa at upuan palabas ng shop. Sir, ikaw pala. Boss, dumating ka na. May ipapagawa ka po ba? Magbayad ng 100,000 gold coins buwan-buwan kay sir. Tapos papagamitin siya ng pangalan ng Summer Equipment Shop. Mag-appraise ng equipment sa mas mababang presyo kaysa market para sa mga player. Boss, kamusta ang kita ng shop lately? Boss, report po. Kahapon lang, 500,000 gold coins ang kinita natin. You said the way, dumating na ba ang counterfeit gold coins? Dumating na. Total of 5 million gold coins. Nakadeposito na lahat sa account mo. May budget na akong ganito kalaki. Plus yung kinita sa auction na 16 na milyon. Ang dami ko ng pera ngayon. Ay nga pala. Pagkatapos ng auction, maraming players ang pumunta sa shop. Nagtanong kung meron pang gold equipment na for sale. May ilang galing pa sa big families. Magpadala ka ng tao sa Monster Cave. Bumili ng high quality monster cores at ores. Gagawa ako mismo ng batch ng equipment. Dapat silver grade pataas ang quality. No problem, maghahanda na ako. Talagang effective. Dahil sa Eagle King's Eye, mas madali nang malaman ang lakas ng teammates sa team hunts. Madaling ma-check agad ang skills ng kakampi. Pati ang strengths ng kaaway mas madali masilip. Agresibong makakakuha ng advantage. Ang sarap ng weather ngayon. Tara mamaya tikman natin, lakad na. CJ, tingnan ko nga ang skills mo. Naglalakad ka pa lang, ang lakas ng dating. Astig. Dapat pa ring magtago. Mayaman na si Zoe, kapatid. Grabe naman ang night frenzy. Nakikipag-agawan pa ng equipment sa akin. Sayang, ang dami kong nagastos dyan. Kapatid na si Zoe. Totoo nga siya. Ikaw ang nagpilit makipag-agawan. Hindi naman sila worth ng ganun kalaking pera. At saka, hindi kita pinilit bumili. Baka na lang yan para gumaan ang loob mo sakin. Narinig ko, yung mga bandido sa Dragon Pond sa West ay natalo na. Maraming loot ang nakuha. Gusto mo bang silipin natin? Baka makatsamba tayo. Ano tingin mo, Zo? Ah,
Ang bastos mo, bakit ka nandito? Ako, dumadaan lang. Ewan kung totoo yan. Totoo, kailangan ko ba talagang mag-report sa'yo saan ako pupunta? Nagpalit ka ng damit, hindi kita agad nakilala. Si Fatty Wang sabi may treasure sa Dragon Pond. Pupunta kami doon para maghanap ng loot. Sama ka ba? Yung hideout ng bandido sa Dragon Pond, akin na lahat yun. Wala na talagang treasure doon. Pag-isipan mo ulit. Dahil excited ka, sige na nga, ayos, wala akong ginagawa. Sige, haha. Sino tong batang to? Grabe, naging proactive si Zoe para dito sa batang to, uy. Nag-upgrade gamit ang sariling pera. Dapat hindi hayaan na maagaw ng mahirap na yan. Kahit mababa ang level ng batang to, okay lang. Basta magsipag, pwede lumamang sa iba. Gusto mo bang mag-level up? Pwede kitang samahan mag-hunt ng monsters. Di na, masarap din maging newbie na chill lang. Ako, level 25 na. Level 21 lang siya pero gusto akong tulungan mag-level up. Nakakatawa naman. Babalik na lang ako sa original outfit at mag-offline para maghapunan. Later balik ulit online. Bye, kuya. Dahil ba sa Golden Internal Force yan? Ah, nasaan ka? Nagkunwari na walang tao. Haha. Nagkunwari na wala. May regalo akong ibibigay sa'yo. Sabihin mo saan ka. Hindi ko sasabihin. Magugustuhan mo talaga to. Pag hindi mo sinabi, ipamimigay ko na lang sa iba. Nasa tabi ako ng teleport point, sa likod ng alley. Kung ang bagay na dala mo, hindi mo ako mapasaya. Hindi na kita kakausapin forever, Diffie. Hintay ka, malapit na ako. Nagulat ako sa dis. Pwede ba kitang gawing girlfriend? Baby, tara na. Ang sinabi mo girlfriend, ba't naging asawa bigla? Pareho lang naman ang girlfriend at asawa eh. Hindi pareho, hindi ako nag-agree maging asawa mo. Tinanggap mo na ang singsing ko. Asawa na kita, hindi valid yan. Ikaw ang nagpilit isuot sa akin. Ayoko. Grabe. Grabe, bagay na to ay rare item. Baby, balak mo ba tanggalin yan? Hindi na. Ang ganda niyan, ayoko na ibalik sa'yo. May isa pang regalo para sa'yo. Ano yan? Tingnan mo ito, pati itong isa. Wow, another rare item ulit. Nan. Book ang rare items mo. Ang dami naman. Para sa cute kong Zoe. Kahit sumabak sa panganib, gagawin ko lahat makuha ang items na to. Ang bait mo. Suotin mo nga ito, tingnan natin kung bagay. Wow, pwede palang lumipad to. Astig, astig. Bumaba ka na. Delikado pag may nakakita. CJ. Lao Huang, tara upgrade tayo. Sige, hunt tayo ng boss na 30 pataas ang level. Ba't gusto mo ng high level boss? Gusto ko bigyan ng guild token ang ate ko. Sakto. Meron akong 3 guild token, A, B, C levels. Alin ang gusto mo? Meron kang guild token, ano ang kaibahan ng D levels? E level, pwede kang pumili ng 5,000 dgpit na lupa bilang guild headquarters. V level, sa area lang na approved ng government, 2,000 dgpit na lupa lang ang pwede. C level, pwede lang magtayo ng guild, walang sariling headquarters. V level na token na lang, sapat na. Ang bait mo talaga. Bigyan mo na lang ang ate mo ng E level. Huwag nang ilabas sa iba ang advantage. Hindi naman tayo kulang sa budget. Character panel. Pangalan, Scary Hero. Gender, male, level 25.
Reputation 11,800, into reputation 5,000. Attack power, 1,750, G, 625. Strength, 250. Agility, 125. Intelligence, 125. Constitution, 125. Spirit, 125. Equipment, Iron Sword, level 2, adds 500 attack power. 20 chance mag-break armor. Durability, hindi masisira. Newbie suit, adds 0 defense. Hindi masisira ang tibay. Ilagay mo ang mga gamit mo sa bag. Masakit sa mata yan. Delikado, baka makaakit ng gulo. Nan. Nakuha ko na. Saan mo gustong mag-level up, Year? Di ko rin alam, basta dalhin mo muna ako sa level 20. Pag level 20 na ako, pupunta ako sa Suzaku City para hanapin ang ate ko. Ibibigay ko sa kanya ang guild creation token. CJ, pumunta tayo sa lugar na mataas ang level ng monsters. Subukan natin. Tumigil ang karwahe sa unahan. Bakit mo pinigil ang karwahe? Si Young Master Xia pala. Bawal tumakbo ng mabilis ang karwahe sa lungsod. Pakibagalan lang po ng kaunti. Baka makaistorbo ka sa mga tao. Sige, naiintindihan ko. Sino yun? Parang close sa mga taga-opisina. Kung ako yun, naglalakad ng kabayo sa lungsod. Tingnan mo, bagong damit na grass cloth ang suot niya. Baka siya ay isang nakatagong master. Year, nasaan ang maliit mong fox? Bakit di mo siya kasama maglaro? Ay, gusto niya lang magtago at matulog sa pet space. Ayaw talaga lumabas kahit tawagin ko. Di niya ako sinasamahan. Di ka sinasamahan ng fox mo, ako naman nandito. Samahan kita mag-hunt, samahan kita mag-adventure. Mas exciting pa ako kaysa dun sa tamad mong fox. Ang kulit mo talaga, puro pang aasar ka. Haha, tara, tuloy natin ang pag-check sa unahan. Sino may gawa nito? Nan. Bago pa lang yan. Ako ang gumawa nito, hindi ka importante. Abala ako sa pag-aagawan ng mina. Wala akong oras para sa mga noob na nakabagong damit. Subukan mong lumaban. Grabe, anong move yun? Sino tong tao na to? Tank na war god, nagdamit ng bagong newbie outfit, na taas ng 1,000 damage. Kung kami ang squishy class, patay agad kami. Magpatuloy lang kayong mag-away. Nandito lang ako para ipamukod ang kabayo ko. Di ko kayo istorbo sa mina. Bigyan mo siya agad ng full heal. Huwag siya palipasin, di pa ako ready tumigil. Okay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman. Gusto lang kita tanungin. Yung kabayo ko pinatay mo. Paano mo balak bayaran yun? Bakit ako magbabayad? 2 kabayo lang naman yun. Magkano lang ba yun? Sinasabi ko sa'yo, isa ako sa pamilya Lee. Kung matalino ka, palayain mo na ako. Pag dumating ang pamilya ko, lagot ka. Ang galing ba talaga ng pamilya Lee? Kailangan mo yatang turuan ng leksyon. Di mo pa alam bakit napakaganda ng bulaklak. Dahan-dahan lang. Huwag mo talagang patayin, holy light. Pangalan at yaman, level 11 mandirigma, kasapi ng pamilya Lee. Attack power 350, 420. Ile 100, depensa 280. Patawarin niyo na ako. Stop na, tama na. Magbabayad na ako, okay na? Pakiusap, bibigyan ko kayo ng ginto. Bibigyan ko kayo ng gamit. Anong gusto niyo? Ibigay ko lahat, hindi ko na kaya. Ngayon mo lang naisip magbayad. Anong ginawa mo noon? Sige, magbabayad na ako ngayon. Bibigyan kita ng 1,000,000 gold coins. Isang silver item pa. Palayain niyo na ako. 1,000,000 gold coins. Isang silver item. Akala mo na mamalimos ako. O kayang gamit mo ah. Ba't di mo na lang ibigay lahat ng gamit mo? Para bayad sa kabayo ko? Wow, golden equipment. Ang daming silver items. Yayaman na tayo. Aha, baliw ka ba? Ba't mo ako inatake ng bigla? Siyempre, sino ba namang di gustong magka-golden gear? Kung magaling ka, ikaw na kumuha. Tama na daldal. Hahaha, ganyan ba ang tinatawag na magkakampi? Sa pera, nagiging kaaway bigla. Ang nakakatawa talaga. Grabe sila, ang babangis. Para lang sa ilang gamit, patayan agad. Wala pang konsiderasyon. Normal lang naman yan eh. Sa amin ang golden equipment na yan. Hindi amin yan. Para sa atin, wala lang yung mga gamit na yan. Pero sa mga ordinaryong manlalaro, maski isang silver item, tuwang-tuwa na sila. Paano pa kaya ang golden gear? Yan ang kayamanang grabe ang halaga. Nagkakapatayan dahil sa yaman. Ang ibon, namamatay para sa pagkain. Ganyan talaga ang buhay.
Puntahan ba natin ang minahan? Siguro may kayamanan dun kung bakit todo agawan. Siguradong may something sa loob. Gusto ko rin yan. Tara, silipin natin ang misteryosong minahan na yan. Zo, bumaba ka na. Safe dito sa baba, at sobrang ganda pa. Grabe, sobrang ganda dito. Ang gaganda ng mga crystals oh. Ano ba ang mga yon? Baka gemstones ba yan? Ito ang enerhiya crystals. Sabi ng system, marami itong gamit. Pero paano gamitin? Trial and error pa. Yung pedo ng crystal cave puro ambok-ambok. Puno ng crystal clusters. May amoy na malamig na parang natutunaw na yelo. Uy, Hong Hong, andito ka na pala. Kumakain ka pa ng crystals ha? Hong Hong, wag maging pilyo. Babalik ka pa ba sa pet space? Ayaw mo ba akong samahan maglaro? Next time, palaging maglaro kasama ako. Pag matigas ulo mo, hindi ka makakatikim ng crystals. Dahan-dahan lang, Hong Hong. Ayos ka lang ba? Grabe naman ako, hindi ako basta-basta masasaktan. Nagyayabang ka na naman. O, alam mo na kung gaano ako kalakas, di ba? Ay nako, Hong Hong, wag na pansinin ang hambog na yan. Doon muna tayo maglaro. Bakit sumasabog pag nilagyan ng true energy? Baka puno na ng energy ang crystal mismo. Kaya pag pinilit pa, sumasabog. O, pag sinobrahan, pumuputok. Ayos, panglaban talaga tong crystal na to. Dapat makuha natin ang cave na to. May puting anino kanina. Dumaan sa harap ko. Nakakatakot talaga. Anong anino? Ayan, banda roon. Isang puting anino. Dumaan, mga wala pang 0 sentimetro sa harap ko. Bilis sobra. Di ko man lang nakita kung ano yon. Parang kidlat lang. Pati palda ko nagalaw eh. Sobrang nakakatakot talaga. Huwag kang matakot, andito ako. Sama-sama tayo pumasok at tingnan. Alamin natin kung ano ang nagpaparamdam dito. Z, baka yung mga maliit na yan ang nakita mo. Hindi ah. Ang bagal gumalaw ng mga crystal humanoid na yan. Yung nakita ko, ibang klase yun kaysa rito. Iba level nun. Sige, pag nahuli ko yung anino na yon, turuan ko yan ng leksyon para sa'yo. Para mailabas mo galit mo. CJ. Energy Crystal Gant, level 4 na po. Buo mula sa pure energy crystals. Natural na energy absorber. Kayang sumipsip ng energy sa kahit na anong bagay o nilalang. Mas maraming energy, mas malaki katawan, mas malakas din siya. So, Energy Crystal Gant pala tawag dyan. Ang cute tignan, pero ewan kung gaano kalakas. Hong Hong, pwede bang makita yung crystal? Parang galit sa akin yan ah. Baka lalaki yan, Fox. Lugi ako pag ganun. Ano ginagawa mo? Natatakot si Hong Hong. Pag inasar mo pa si Hong Hong, di na kita papansinin. Tinitingnan ko lang naman. Paano kung lalaki yan? Laging kasama mo yan araw-araw. Wala na akong peace of mind. Magseryoso ka nga. Tingnan mo nga anong klaseng crystal to. Advanced Energy Crystal. Mas malakas ang energy nito kaysa ordinaryong crystal. Mas mabilis ang energy output. Double ang efficiency sa recharge. Teleport Crystal. May space na energy. Pwede sa paggawa ng teleport array. Ang mabilis na paglipat ng lugar. Grabe, sobrang daming yaman dito sa minahan. Dapat atin to. Hindi pwede maagaw to ng iba. Sino ang naglakas loob pumasok sa Crystal Cave ko? Energy Crystal Gant General, a level boss. Level 50, leader ng mga Crystal Gants. Malakas sobra ang physical attack. Matibay ang depensa, parang diamante. Energy Crystal Gant Leader, level boss. Level 45, alalay ng Crystal Gant General. Malakas din ang atake. Mabagal gumalaw, pero malupit ang lakas. Hon, yayaman tayo dito. Bakit? Isang E-level boss tapos mahigit 40 B-level bosses. Energy Crystal Gant General, a level boss. Level 50, leader ng mga Crystal Gants. Malakas sobra ang physical attack. Matibay ang depensa, parang diamante. Energy Crystal Gant Leader B. Level boss 45. Alalay ng Crystal Gant General. Malakas ang atake. Mabagal na gumalaw, pero malupit ang lakas. Hon, yayaman tayo dito. Bakit? Isang E-level boss plus 40 panandang pandagdag B-level bosses. Kung makuha lahat ito, ang dami ng gamit at kristal, parang bundok na. Wow, talaga ba? Go, mahal. Archangel Protection. Ang galing mo, mahal. Siyempre. Tingnan mo kung kaninong asawa ka.
Haha. Isa the way, mahal. Tingnan ko lang ilang level ko na. Wow, nasa level 25 na ako. Umabot pa ako sa second sa level leaderboard. Mahal, level 29 ka na. Leader ka pa rin, hehe. Bakit di mo tinago pangalan mo, asawa? Madaling magkaproblema niyan. Wala akong magawa, batas ng pamilya yan. Pagpasok sa laro, kailangan totoong pangalan. Hindi pwede magtago ng identity. Ah, ganun pala. Bilisan mo, tulungan mo akong magluot ng gamit. Tara, silip tayo sa loob pa. Baka may mas malaking sorpresa. Sige, umalis na tayo. Okay lang. Welcome ka dito sa amin, bata. Kung ikaw ang host, bakit di ka magpakita? Ang galing mo, bata. Nakikita mo patunay kung anyo. Crystal Sage is class boss, level 150. May kakayahan lumika ng energy crystal veins. Malakas sa kontrol ng kristal at enerhiya. Napakataas ng intelligensya. Hindi rin masama ang powers mo, matanda. Umabot ka pa sa level 150. Bata, anong pakay mo dito? Sa totoo lang, natipuhan ko ang mineral dito. Tier sai ko lang swertihin. Tingnan mo, newbie pa ang suot ko. Nakakahiya pa lumabas. Gusto ko lang mag-upgrade ng outfit. Pero yung low-level boss, di nagbibigay ng maayos na items. Kaya tumingin ako sa mas malalim. Baka may mas mataas na boss. Baka may surprise para sa akin. Haha, ang porma mo talaga. Gwapo at smart. Kahit newbie outfit pa rin, di matatakpan ang ganda mo. Kaya mo magpakilig sa milyon-milyong babae. Di mo kailangan ng gamit para sa presence mo. Sa level mo, baka makapag-drop ka ng immortal item o childhood weapon. Ang galing mong mag-joke bata. Matanda na ako. Di ko kaya mag-drop ng childhood weapon. Immortal item, napaka-rare niyan. Huwag kang magpakumbaba, matanda. Is class boss ka ng level 150. Di magkakataon na di ka mag-drop ng magagandang items. Bata, anong gusto mo? Sabihin mo, basta kaya ko. Gagawin ko. Wala namang malaking bagay. Gusto ko lang magmina dito. At sana bantayan mo lang mina. Hindi pwede. Ang energy ng mina, di na sapat sa training ko. Malapit na akong umalis dito. Hindi kita matutulungan magbantay. Kung ganun, palitan na lang natin ng ibang deal. Anong deal yan? Bibigyan kita ng lugar na malakas ang aura para sa training. Piprotektahan kita ng todo. At lahat ng energy crystal mo, akin na. Wala ka ng choice, matanda. Napagtagumpayan ko na ang Black Scythe Demon King. Sa tingin mo, kaya mo ako. Ano, Black Scythe Demon King? Ikaw pala kung matalo. Si Black Demon King ay natalo pala ng taong ito. Hindi ko inakala na ang tao na tumalo kay Black Demon King ay itong nasa harap natin. Mukhang ordinaryong binata lang siya. Ang pag-abot sa level 150 ay talaga namang mahirap. Naubos ang libo-libong taon sa proseso. Ayokong mamatay ng basta-basta. Hindi dapat maging kalaban ko siya. Ang naaalala ko lang ay dati akong isang bato sa kalagitnaan ng Kunlun Mountains. Isang simpleng kulay berde na bato. Tahimik lang akong nakahiga sa ilalim ng bangin. Araw-araw kong tiniis ang hangin, araw, ulan at niebe. Walang alam, walang pakiramdam. Para akong bulag na nabuhay ng milinya. Hanggang isang malakas na thunderstorm ang bumagsak. Siyam na kidlat ang sunod-sunod na tumama sa bangin. Yung huling kidlat ay tumama mismo sa akin. Sa sandaling yun, ang matinding kidlat ay nagpira-piraso sa katawan ko. Pero nagising din ako sa hindi inaasahan. Ang mahina kong spiritual energy sa stone box, nagbigay sa akin ng unang pakiramdam. Ang unang 100 taon ng paggising ko. Ang pinakamatinding hirap sa buhay ko. Mahina talaga ang talino ko. Kahit simpleng absorption ng spiritual energy, inabot ako ng 100 taon bago magawa. Ang iba, isang araw na absorption lang. Pero ako, ilang buwan pa bago maging cultivation ko. Noong panahong iyon, para lang akong inosenteng bata, hindi ko alam ang masama at mabuti. Hindi ko alam kung aling tama o mali. Isang araw, may isang bundok na tagasiguradong herbalist, nakakita ng medyo kumikislap kong bato. Gusto niya akong kunin bilang dekorasyon sa bahay. Hindi ko alam paano lumaban. Hayaan kong masira ang bato ko. Sobrang sakit, nanginginig ang buong pagkatao ko. Hindi ko man lang na-warning at napagsalita siya. Buti na lang, sobrang bigat ko kaya tumigil si herbalist. Lumipas pa ang 100 taon. Sa wakas, natutunan kong gumalaw ng kaunti. Nakakagulong lang ako ng ilang talampakan sa gabi. Para makahanap ng mas maraming spiritual energy. Hindi ko alam paano itago ang sarili ko. Nahuli ako ng mga treasure hunter sa bundok. Nakita nila akong gumagalaw mag-isa. Akala nila may tago akong kayamanan. Pinagtulong-tulungan akong itali. Ginamit ang martilyo para basagin ako. Sinunog ako para pilitin lumabas ang yaman. Ang katawan ko'y napunit sa init. Halos nawala ang spiritual energy ko. Hindi ko pa rin alam paano lumaban. Tiniis ko na lang ang lahat, hanggang umulan at naligtas sa apoy. Ginamit ko ang lakas ng baha para makawala. Nagulong ako papunta sa malalim na bangin. Nagkubli ng halos 1,000 taon bago gumaling ulit. Halos 3,000 taon ako naghirap ng ganito. Minsan akong naging ordinaryong spiritual stone ng isang greedy cultivator. Sinipsip niya ang spiritual energy ko. Halos naubos, napadpad pa ako sa pugad ng beast. Ginawa akong laruan at sinira-sira. Dahil hindi ko alam umiwas sa heavenly tribulation. Tinamaan ng kidlat, nabasag ang katawan ko. Nag-backslide ng 1,000 taon ang cultivation ko. Bawat pagkatalo, bawat near-death experience, nagbigay sa akin ng dagdag katalinuhan. Natutunan ko ng dahan-dahan paano umiwas sa danger. Natutunan kong itago ang sarili ko.
Natutunan kong mag-survive sa mga crisis. Noong malapit na akong sumuko sa cultivation, gusto ko nang bumalik sa dating estado para mabuhay. May isang wandering daoist na dumaan sa bangin. Nakita ng daoist ang mahina pero matibay kong spiritual energy. Naawa siya nang malaman ang hirap ko ng milenya. Ginamit niya ang purification spell para ayusin ang energy ko. Tinuruan niya pa ako ng basic breathing technique. Pinakamahalaga, madalas siyang magpaliwanag malapit sa akin tungkol sa cosmic laws at iba't ibang mukha ng tao. Yung mga wise words niya, parang ulan sa tagsibol para sa mahina kong isip. Simula noon, doon ko lang nahanap ang tamang landas sa cultivation. Ginamit ko ang Daoist technique. Mas mabilis akong mag-absorb ng energy, halos daan ulit ang bilis. Habang tumataas ang cultivation ko, dahil lagi kong nakikinig sa mga lectures niya, sinusuri ko lahat ng bagay sa mundo. Unti-unti ring tumalino ang isip ko. Mula sa inosenteng bata, naging teenager. Ngayon, matalinong elder na ako. Nakita ko mismo ang buhay ng ordinaryong tao, ang saya at lungkot. Nakita ko ang cultivator, walang inuurungan para lang mag-asen. Nakita ko ang beasts, handang mamatay para sa teritoryo. Dumadanak ng dugo sa laban. Minsang nailigtas ko ang isang batang nawawala. Pero pinagtabuyan lang nila ako, akala nila'y monster ako. Nagbigay din ako ng healing sa isang cultivator na sugatan. Pero gusto niyang kunin ang katawan ko. Nagkaayos din ako sa mga beasts para sa peaceful coexistence. Naging maayos kami ng ilang daang taon. Lahat ng ito, nagpabukas sa mata ko sa complexity ng human nature at unpredictability ng mundo. Kaya lalo kong pinapahalagahan ang mahirap kong nakuha na cultivation at buhay. Ngayon, isa na akong level 150 na S-class boss. Kaya kong kontrolin ang crystals para gumawa ng minahan. Hindi na ako kulelat sa talino sa tao. Pero ako lang talaga ang nakakaalam. Sa likod ng cultivation kong ito, dati akong walang alam na kulay berdeng bato. Pinilit maging isang wise na nakakaintindi sa mundo. Kaya, hindi ko basta-basta lalabanan ang mga tao. Ang cultivation path ay sobrang hirap. Ayokong isuko ang lahat. Sa ilang libong taon ko, sayang kong lilisan ko. Sige, papayag na ako. Nasaan ang sinasabi mong lugar para mag-cultivate? Kung mahina lang ang spiritual energy, mas mabuti pang manatili na lang ako sa minahan. Sa ilalim ng Cloud Pillar Peak, sa west ng Kinglong City, maganda ang bundok at tubig doon. Talagang mabigat ang spiritual energy. Cloud Pillar Peak, higit pa sa malakas ang energy doon. Talagang napaka-espesyal. Pero ang problema, may dominanting Black Spirit Flow Dragon doon. Kung pupunta ako, siguradong kakainin niya ako. Hindi ko pupuntahan ang lugar na iyon. Madali lang yan. Tanggalin lang natin si Black Spirit Flow Dragon. Pagkatapos, makakakultivate ka ng tahimik doon. Pero sobrang wild ang Black Scale Flow Dragon. Hindi mo matansa ang lakas niya. Pati ang ordinaryong beings, hindi siya kaya. Anong level ba siya? Siguro nasa labis 150 din. At lagi siyang nakatago sa pinakamalakas na lugar sa ilalim ng Evil Dragon Pool. Siguro mas malakas pa siya sa akin. No worries, andito ako. Pati ikaw, di mo kaya ang isang Black Spirit Flow Dragon? May kasama pa akong iba. May 3 magic items ako ngayon. Hindi mahina ang power ko. Pero sobrang mahina pa rin ang battle power ko. Mukhang hindi ako makakatulong talaga. So, anong kaya mo? Kung level 150 na cultivation, is class boss, imposible walang silbi. Kaya ko lang maglagay ng shield sa likod. Paminsan-minsan, dagdag ng energy. Ah, support type boss pala. Sige, panoorin mo na lang kami mamaya. Di mo na kailangan lumaban. Halina, alis na tayo. Umalis muna tayo dito. CJ. Captain, di ba sinabi mo? Siguradong nagtatago siya dito. Nasaan na siya? Kahit maghukay ng malalim, hanapin siya. Ano ba, huwag ka na magmadali. Yung buginong bata nakatali pa sa labas. Hindi pa gumagalaw ang mga gulong. Sigurado pumasok siya sa minahan. Sumama kayo sa akin pababa. Ay chop natin siya ng pira-piraso. Bawiin ang gamit ko. Gamitin na rin natin lahat ng treasures sa minahan. Asawa ko, may mga tao sa taas. Hindi talaga natuto yung tanga na yun. Mukhang kailangan silang ibalik lahat sa respawn point. Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Nahanap mo na ba yung bata? Unahin natin kunin yung kayamanan sa minahan. Sinabi ng kapitan, lahat ng kayamanan para sa kanya. Konting bahagi lang ang kailangan natin. Bilis, bilis. Huwag hayaang mauna yung bata. Pamana ng lihim na armas. Ang Night Flying Flower ay hindi basta-basta. Mag-ingat, bumuka bukod. Hindi, hindi. May kakaiba sa loob. May mga nag-aabang sa ibaba. Huwag nang bumaba. Baba pa, kamatayan na yan. Anong kinakatakot? Ang batang yun mag-isa lang sa rescue team. Mahigit 100 tayo, takot pa sa kanya? Lahat sumugod, patayin siya, ang kayamanan sa minahan para sa inyo lahat.
Grabe, ang ganda nitong babae. Miss, huwag sumama sa taong walang pera na naka-newbie gear. Sumama ka sa kuya. Siguradong maganda ang pagkain at inumin mo. Pwede kang pumili ng top tier gear. Tama, tama. Kalahati ng kayamanan sa minahan para sa'yo rin. Basta sumama ka sa amin para magsaya. Ganito kagandang babae sa isang mahirap na bata. Sayang lang talaga. Mas mabuti pa sumama ka sa kapitan namin. Walang mang-aapi sa'yo sa Kinglong City. Hahaha. Baka kaya napasama itong babae. Pinilit ng batang yun. Niligtas ka namin. Honey, sobra sila. Anong grupo kayo? Bata, natakot ka na ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kami ang Figing Team. Top 3 team sa Kinglong City. May ilang daang pro sa team namin. Ako ang vice captain. Kung marunong ka, lumuhod na at magbigay-pugay. Ibigay mo ang babae. Dumaan ka sa ilalim ko. Papatawarin kita ngayon. Kung hindi, tuwing makita ka, papatayin kita. Hindi ka makakatayo sa Kinglong City. Lumuhod at magbigay galang sa vice captain. Kung hindi mo ibigay, maghintay ka na lang sa kamatayan. Mahigit 100 kami, kahit hindi ka namin patayin, malulunod ka sa dami. Ang marunong mag-adjust ang panalo. Huwag tumanggi sa magandang alo. Umiinom ka ng parusa. Bilis, bilis. Huwag maantala sa pagkuha ng kayamanan at babae. Sige, tandaan ko yan. Sa susunod na makita ko ang taga-Viking team. Tuwing makita, papatayin ko. Death. Hanggang madisband ko ang team ninyo. Sino ka ba? Naglalakas loob ka pa magsalita. Mga kapatid, huwag na magpaligoy-ligoy. Sumugod, patayin ang batang ito. Agawin ang babae at ang minero. Ha, grabe. Patay ang captain. Lahat sumugod, patayin ang batang ito. Ah. Mukhang Figing team ay hindi pala ganun katindi. Balik at sabihin sa team nyo. Sa susunod na makita ako, papatayin ko. Hanggang tawagin nyo akong lolo. Mukhang magulo na naman ang mundo. Bakit ang daming gear? Young Master, mukhang gear ng Figing team ito. May nakakita kanina. May mahigit 100 sa VE team papunta rito. Mukhang lahat sila napatay ng isang eksperto. Pulutin lahat ng gear sa lupa. Papasok tayo sa minahan. Kung pwede, kunin na lang natin ang minahan na ito. Gumalaw ng mabilis. Pulutin ang gear. Sumama sa pagpasok sa minahan. Mag-ingat, obserbahan ang paligid. Naiintindihan, Young Master. Mukhang niloko tayo. Maling impormasyon. Hindi natin masabi pero malamang tama ang info. Baka naging marami talagang mineral dito dati. Hindi lang alam kung bakit nawala. Sige, alis na tayo dito. Punta tayo sa boss. Target makuha ang clan token sa loob ng 3 araw. Unahan ang iba. Ubos lagi team. Siguradong nangunguna sa ranking. Ang lihim ng mabilis na pag-level up ni Ouyang Zui. Nakatago pala ito sa newbie na mukhang pro. Pinakabagong eksklusibong balita sa Kinglong City, bilisan. Sino sa inyo ang nakakaalam nito? Diretsong umakyat sa top ng ranking si Ouyang Zui. Ang sekreto sa bilis ng pag-level up niya. May kinalaman pala sa newbie na mukhang pro. Nagpuyat talaga ako. Frame kong inanalisa ang kabuang labanan ng Zin team. Pinagsama ko ang kakaibang galaw sa ranking. Nahanap ko ang 3 malalaking misteryo. At sa wakas, may shocking conclusion ako. Unang misteryo, si Ouyang Zui, prize na laging pangalawa sa ranking. Iniwan ang mga sikat na spot at lumitaw pa sa liblib na minahan. Yung newbie na may level 1.2, sobrang isna. Mag-isa niyang nilabanan ang 100 miyembro ng Zin team. Lahat ng atake, panalo. Bawat galaw, mapanganib. Mga 1.5 oras ang nakalipas. Nagkagulo sa ranking, Ouyang Zui na ang number 1. Halos kasabay nito, may anonymous player na biglang nag-level up. Alam nating ang priest, puro support lang yan. Ang damage parang kinakamot ka lang. Malinaw na may nagpapa-level up para sa kanya. At yung taong tumutulong, hindi ba siya yung newbie na malupit sa minahan? Isa lang sagot dito. Ang newbie na iyon ang tunay na number 1 sa ranking. Kwento ng natalong fellow member sa respawn point. Pangalan ng player, tao, lang isang letra. Wala nang duda ang identity niya. Buong kwento ng pangyayari. Mga nanonood, pakinggan nyo akong mabuti. Vice Captain ng Philly na si Kaibao. Sa labas ng minahan, nakikipag-away sa ibang team para sa spot. Saktong-sakto, dumaan si Tao sakay ng simple niyang karwahe. Biglang nawala sa sarili si Kaibao. Nainis sa karwahe at pinatay bigla ang kabayo. Bumagsak ang kabayo. Napaurong ang karwahe. Dito nag-umpisa ang gulo. Hindi na nagdalawang isip si Tao. Tinuruan agad si Ouyang Zui. Habang si Ouyang tuloy-tuloy ang heal kay Tao sa tabi. Inararo ni Tao ang higit 20 minuto at sa huling atake, nag-drop lahat ng gamit. Lalong tumindi ang ubo ng dalawa grupo. Nagbangayan agad sila. Ang effects ng skills, sobrang nakakasilaw. Pero mas exciting pa ang sumunod. Si Kaibao, galit na galit sa respawn point. Hindi matanggap ang nangyari. Tinawag agad ang mahigit 100 kakampi. Kinordo nila ang buong minahan. Hindi lang gusto nilang lumuhod si Tao at humingi ng tawad. Nilait pa si Ouyang Zui. Pero biglang nag-activate ng berserk mode si Tao. Naging malupit ang massacre ng sige 100-man group. Grabe, newbie gear pero winalis ang buong gang. Ang lakas, sobrang hindi makapaniwala. Sigurado bang hindi to game bug? Hiniling ko talagang magsalita ang devs. Official warning, dumating na ang devs. Para sa lahat ng players, tungkol sa controversial na newbie massacre, nagbibigay kami ng opisyal na pahayag. Ang class ng player Tao ay X8. Ang kanyang lakas, galing lahat sa tunay niyang martial arts skills. Walang bug o special privilege na involved.
Fair at square ang principle namin. Lahat ng players nagsisimula sa sariling galing. Ang mga malalakas sa martial arts, pwede agad lumaban sa level 100 boss. Ang karaniwang players dadaan muna ng newbie village. Paalala lang, malawak ang pwedeng career sa laro. Higit pa sa pagpapalakas ng combat, pwede rin mag-aral ng forging o alchemy, o magnegosyo at gumamit ng strategy. Kung matalino ka at magaling mag-manage, pwede ka ring umasenso sa laro. Makakahanap ka ng lugar mo. Salamat, Sir Ren. Aalis muna ako. Dadalhan ko ng token si ate. Ingat ka sa daan. Ang ganda ng kristal na ito. Hoy, gising lolo. Bata, magpapa-appraise ka na naman ng gamit. Tingnan ko nga. Grabe, ang swerte mo naman bata. Ito ay dark gold gear. Sa buong Kinglong City, bihira lang meron ito. Energy Crystal Airing, panandang pandagdag 1,000 magic attack. Positibo 100 magic regen speed. Positibo 50 spirit. Pang babaeng mage lang, walang level requirement. Hindi talaga naging nakaka-disappoint. Iba talaga pag boss ng level 50 ang nag-drop. Sobrang ihinang stats. Pero itong scroll na ito, may kakaiba. Kahit anong tingin ko, di ko makilala talagang pinagmulan. Ay pala, yung scroll na yan nakuha nung tinapos ang red-haired priest. Drop ng patay siya. Busy ako noon sa minahan. Kaya nakalimutan ko siya. Lolo, malawak ang alam mo. Di mo rin ma-appraise. Wait lang. Check ko ulit. Hindi talaga, ang weird ng pattern. Bakit? Anong nahihirapan kayo dyan? Mahal na Sage, labas ang kakaiba sa scroll na ito. Hindi ko talaga gets kung ano ito. Pakitingnan mo kung ano ba talaga ito. Aba, treasure yan ah. Yang scroll na yan hindi galing sa Oriental Cultivation, kundi Western High-Level Magic Scroll. Dama mo ba? Mataas ang space energy na laman nito. Super unstable ng wave. Sayang, puro Oriental Arts lang pinag-aralan ko. Kaya ang paggamit niyan, alam ko lang kakaunti sa Western Magic. Hindi ko talaga mabuksan ang gamit nito. Pumunta rito si Lee. Boss, anong utos nyo? Ilagay muna ang scroll na ito sa secret vault ng warehouse. Siguraduhin ang seguridad at pag-aralan pa mamaya. Boss, malapit na ang band founding order auction. Lahat ng preparasyon ay ongoing. Pero sure na 2 piece lang ang auction. Hindi ba kulang pa yun? Baka hindi makaakit ng top players. Ilabas mo na rin ang dark gold earring at ilang high quality gear na naitabi before. Sabay-sabay na natin iyon, gawing exhibit. Ilagay sa pinaka-visible na spot sa auction venue. Ayusin ng maganda para sosyalin ang event. Pangpainit na rin yan para mas maraming yung sasali sa auction. CJ, boss. Ako nang bahala, aasikasuhin ko yan agad. Siguradong maganda at presentable ang mga exhibit. Mag-log out muna ako, kakain saglit, tapos tulog, tapos babalik ulit. Noong bata pa ako, mag-isa lang akong kumakain, mag-isa akong nabubuhay. Walang pamilya sa paligid ko. At wala rin naman, masyadong kaibigan. Kahit lumapit ako, parang hindi ako belong sa mundo. Lalabas na muna ako. Nakakaburyong din kasi puro kwarto. Grabe talaga ang mundo. Grabe, ang lakas ng yulong step ngayon ah. Dati, 1 metro lang kaya ng talon ko. Ngayon, astig ng talon ko, parang di totoo. Nag-condense ako ng Golden Core sa totoong buhay. Grabe, dikit ng game sa realidad ang sistema ng Golden Core. May nag-aaway, check ko nga. Wind sword technique ba yan? Sayang, ganda ng sword technique, pero pangit ng galaw. Parang sinasayang lang talaga. Wind sword technique. Matagal na tong high-level sword technique. Dapat mabilis at matalim. Pang atake at depensa na rin. Pero sa hawak ng batang ito, ang espada na ito ay sinayang mo ng husto. Wala pang 3 bahagi ng lakas nito ang ginamit mo. Ito'y kawalang galang sa espada. Sino? Grabe. Ito ba talaga ang Dragon Step? Mukhang parang hakbang ng udlang. Kung nakita ng mga ninuno ang hakbang na ito, na ginanito mo, malamang bumangon sila sa libingan para batukan ka. Tanga ka, ang lakas ng Shenglong skill dapat iniipon sa Tiansu point ng ulo. Gamitin ang point na iyan para sumabog ang lakas. Tiansu point, hindi ba yan ang vital point? Pilit mong pinagsisiksikan ang lakas dyan. Mild, magkabuhol ang meridian mo. Worst, baka mamatay ka agad. Mukhang scammer ata tong taong to. Tanggapin mo ang kamatayan. Ay, sinabihan ka na namin kanina, bata. Lumayo ka kay Miss Dongfang Yuan Yu. Pero hindi ka nakinig. Sariling desisyon mo iyan. Ah,
Sinong duwag dyan na nagtatago? Kung matapang ka, lumabas ka dyan. Sino ka ba? Bakit mo pinapakialaman ang problema ng pamilya Chen? Papakita ko sa iyo. Tingnan mo kung ano ang totoong dragon step. Umalis kayo, loko, aray. Tama na magkunwaring patay sa sahig. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Anong pangalan mo? Ako si Xiaoyu. Pagsikapan mo na lang. Kung hindi ka seryosong mag-aral ng martial arts, kagaya ka lang ngayon, madaling mautusan lang ng iba. Huwag kang umalis. May tanong pa ako. Ako. Sandali. Gusto ko sanang maging apprentice mo. Hindi ako tumatanggap ng tamad na disipulo. Hindi ako tamad, masipag talaga ako. Araw-araw, maagang gumigising ako para mag-ensayo. Umaabot ako ng 8 oras kada araw. Hindi pa naging absent kahit kailan. Masipag ka nga pero, yung martial arts ng Xia family, napapangit mo na lang. May gana ka pang sabihing masipag ka? Lahat ng aral ko, kulang-kulang na manual na lang. Yung kompleto, matagal nang nawala sa family. Ginawa ko ang lahat, eto lang ang kinaya ko. Kulang-kulang. Sumama ka, pag-usapan natin ang kalagayan ng Xia family. Sabihin mo muna kung ano na ang nangyari ngayon sa Xia family. Ngayon, ang Xia family, para ng ordinaryong maliit na pamilya. Pinagkakaisahan lang kami rito. Wala na ang dating ningning at lakas namin. Yung mga dating maliit na pamilya na sumasandal sa amin. Ngayon, sila na ang nagmamalaki sa amin. Akala ko dati, Xia family isa sa 8 pinakamalalakas. Malakas ang pundasyon noon. Paano naging ganito? Nang mawala ang sacred sword ng pamilya, kasama ng ilang elders na tagapagmana, sinundan pa ng Jera, grabe ang naging pinsala. Konti na lang ang natirang magagaling. Hanggang sa naging ganito na kami. Ngayon nga, mahirap na mag-survive ang Xia family. Paano nawala ang mga elders? Sabi ng elders, ang ika-107 na leader ng pamilya, kasama ang sacred sword at symbol ng leader, nawala sa secret realm. Tapos, yung ibang elders, sumunod para hanapin siya. Pumasok din sila sa secret realm. Hindi na bumalik. Tuluyan nang nawala ang balita. Yung mga elders, tunay na mga bayani yun. Dahil sa pamilya, nagsakripisyo ng buhay at nag-risk. Ubo-ubo. Yung 107 leader, hindi ba't ako yon? Ibig sabihin, ako pala ang sanhi ng pagbagsak ng Xia family. Alam ko ng kaunti ang martial arts ng Xia. Kung talagang gusto mong matuto, matuturuan kita. Master, tanggapin mo ang pagyukod ko bilang apprentice. Sa laro, doble ang bilis ng oras kaysa totoong buhay. Mas mabilis kita maturuan doon. At pwede rin kitang tulungan mag-level up. Hitting 2 birds with 1 stone. Ayos. Salamat, Master. Yung utang ko sa Xia family noon, panahon ng isa-isang bayaran. Buhayin uli ang Xia family. Siguro, bahagi na iyon ng kapalaran ko ngayon. Ah, nasaan ang Manager Lee? Boss, si Manager Lee ay nasa plaza ng Kinglong City. Abala siyang naghahanda sa auction. Mukhang busy siya mag-inventory ngayon. Ha? Ang bilis nilang maghanda. Kinglong City Lower Gear Shop. Magbubukas mamaya, game time 12:00. Sa Central Plaza ang second super auction. Mahigit 30 gold items ang ipapakita ngayon. 2 nation building token pa. At may 2 ultra rare dark gold gear din. Sobrang bihira ito. Inaanyayahan ang lahat ng player sumali. Sama-sama tayo sa epic na auction na to. Bro, kapatid, pumunta talaga ako rito para suportahan ka. Si Governor mismo dumating. Nakakatuwa naman na overwhelm ako. Hahaha, naku, wala yun. Sa auction mo, hindi pwedeng hindi ako dumalo, bro. Bro, bukod sa pagsuporta kay bro mo, may maliit lang akong pabor na hihilingin. Sabihin mo lang bro, basta kaya ko, gagawin ko. Tiyak na tutulungan kita. Ganito kasi, malapit na akong ma-assign sa Imperial City. Pero may mga naiinggit sa court, naghahanap ng butas. Sinasabing pangit daw ako, wala daw akong dignidad bilang opisyal. Ay nominate pa nila yung taga White Teacher City, para palitan ako. Di ba, bro, sinama mo na dati yung mga bandido. Tamang-tama, dalhin mo sila sa White Teacher City. Pakawalan mo sila roon. Ibig mong sabihin, gamitin ang teleport para dalhin sila sa White Teacher City. May special teleport ang gobyerno. Tapos, ay open ko ang access ng mga bandido mo secretly para makapasok at lumabas sila ng malaya. Walang makakaalam kahit isa. Ito ang detailed map ng paligid ng White Tiger City. Yung red dots, lahat yan secret teleports ng government. Basta sabihin mo ang code doon, ma-activate mo ang teleport. Pwede silang maglipat-lipat sa buong network. Basta huwag lang titigil ng matagal sa isang lugar. Normally, hindi sila mahuli. Pag may malaking gulo, tiyak matatanggal ang post ng gobernador doon. Madali lang yan. Pero bro, gusto ko rin gumawa ng guild ngayon sa laro. Bro, baka pwede mo akong tulungan. Ay madali lang yan. Gagawa ka lang ng guild, di ba? Pipirmahan ko kaagad yan para sa'yo. Ano ng pangalan gusto mo sa guild? Saan mo balak ilagay ang easy? Blood Shadow Guild ang pangalan. Doon ko ilalagay sa Yunsu Peak area. Ayos, sige. Bro, bigay ko na sa'yo yan. Kasama pati yung Dragon's Pit at buong area ng Yunsu Peak. Lahat para sa Blood Shadow Guild mo na. Maraming salamat, bro.